Isang lalaki ang naging isang ganap na kahihiyan sa lahat ng sangkatauhan, na pinagtatawanan ng lahat ng iba pang mga estudyante dahil sa pagiging mahina. Ngunit isang araw, hindi sinasadyang uminom siya ng ilang 700 taong gulang na dugo ng vampira, na nakuha ang kapangyarihan ng lahat ng pinakamakapangyarihang mage sa prestihiyosong mahiwagang akademya at naghiganti. Si Tuta ang iyong karaniwang talunan na estudyante sa high school, na nakatira sa isang futuristic na bersyon ng Japan noong taong 2084, na kilala bilang New Tokyo. 80 taon na ang nakalilipas, ang mundong ito ay dating tinitirhan ng mga regular na tao at ng mga taong maaaring gumamit ng mahika, ngunit ang mga gumagamit ng mahika ay nakatago noon sa mga anino, malayo sa lahat ng mga gulo, at pinananatiling hindi alam ng iba pang bahagi ng mundo ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa nakalipas na dekada or higit pa, ang mga tao ay nagsisimula upang malaman kung sino ang mga magic wielder na ito, at sila ay nagiging kilala. Maraming tao ang mukhang nabighani, ngunit ang iba ay nahilig sa diskriminasyon. Nakatira ngayon si Tuta sa maliit na nayo ng Tano, na matatagpuan sa pinakailalim ng New Tokyo, at ang tanging paraan upang makapasok sa kabisera ng lungsod ay sa pamamagitan ng paggamit ng orbital elevator. Si Tuta ay hindi ordinaryong lalaki at mahilig sa ideya ng pagkakaroon ng mga kapangyarihan, at ito ay dahil 2 taon na ang nakalipas, ang kanyang pamilya ay naaksidente, ngunit isang babae na nagngangalang Yokihaim ang nagligtas sa kanya at nag-aalaga sa kanya mula noon. Pagkatapos matugunan si Tuta, ang anime ay nagbabago at nagpapakita sa amin ng isang eksena na nangyari mga 80 taon na ang nakalilipas sa taas sa kabisera ng lungsod, sa prestihiyosong Magic Academy kung saan nakita namin ang isang maliit na may pulang lalaki na tinatawag na Noji na napapalibutan ng maraming chika babes. Kahit na ang maliit na taong ito ay mukhang isang ganap na talunan na lalaki, siya ay talagang ang Diyos ng lahat ng Riz, at ang lahat ng magagandang babae ay tumutukoy sa kanya bilang kanilang master. Mas mataas siya sa anumang SS rank na kilala ng tao, at siya ang naging guro ng akademya para sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mahika. Matapos batiin ang lahat ng kanyang mga chika bib, ang ibig kong sabihin ay mga estudyante, ang kanyang mahalagang pag-aari at numero 1 estudyante, na nagngangalang Asuno, isang makapangyarihang salamangkero na may nakakabalisa na mga kakayahan, ay bumati sa kanya ng may lubos na paggalang. Para lang makita mo kung gaano talaga kalakas ang red-headed na ito, hindi sinasadyang bumahing ito, at kahit iyon ay naging dahilan ng paglipad ng lahat ng damit ng mga babae. Lahat sila ay labis na nagagalit dahil ang lahat ng kanilang mahalagang plots ay ipinapakita, kabilang si Asuno, na tinawag si Noji na isang kalunos-lunos na talunang lalaki, at inaakusahan siya na nais lamang niyang gamitin ang kanyang nalulupig na mahika upang gawin ang isang bagay na tulad nito sa kanila. Pero talagang nagsorry at humingi ng tawad si Noji sa pagiging malakas niya. Gayunpaman, inilabas na ni Asuno ang kanyang buong mahiwagang lakas laban sa kanya, at walang nakarinig mula sa red-headed instructor kailanman. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ang isa pang babae na nakaupo sa isang silid-aralan sa ilang mga palapag sa itaas, tinitingnan ang naganap na labanan. Mukha siyang misteryoso, at dito tinawag siya ng isang babaeng may berdeng buhok na punong guro. Siya ay kilala bilang Vanji, isang 700 taong gulang na immortal na vampira. Ngunit sinabi sa amin ni Vanji na hindi niya nakikita ang kawalang kasawian bilang isang regalo mula sa kanyang pananaw, at na napakalungkot na manatiling nabubuhay. Fast forward ng 80 taon, tayo ay bumalik sa kasalukuyan, at dito makikita natin si Vanji, na ngayon ay lumaki na bilang isang magandang babae na may 2 malalaking assets na tumatalbog kahit saan. Tinatawag na siya ngayong Yokihaim at nagtuturo sa high school ng Tano. Habang naglalakad siya papunta sa paaralan sa umaga, nakita namin si Tuta at ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan na nagbabalak na tumalon sa kanya mula sa isang puno na may ilang mga kahoy na armas. Sa sandaling nasa range na si Yokihaim, sinubukan nilang lahat na atakihin siya, ngunit hinaharangan niya lang silang lahat gamit ang isang hindi nakikitang mahiwagang hadlang, at pagkatapos ay pinatumba silang lahat gamit ang isang simpleng suntok. Sa bandang huli sa klase, pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pagtatangka nilang salakayin siya, at sinabi sa kanila na hindi bababa sa 100 taon silang masyadong maaga para isipin na ma-atake siya. Lumalabas na gusto nilang lahat na umalis sa kanayunan, at pumunta sa kabisera ng New Tokyo upang akyatan ang nakakabalisa na matataas na tore na nag-uugnay sa Earth sa outer space na tinatawag na orbital elevator, upang makagawa sila ng isang bagay na cool at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili.
Ngunit ang elder sa nayon ay naglagay ng kondisyon sa kanila na maaari lamang silang umalis sa kanayunan kung matatalo nila si Yokiheim, at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga lalaking ito na salakayin siya sa bawat sandali na magagawa nila. Habang pinapagalitan niya sila sa klase, tinanong nila siya tungkol sa hindi nakikitang pader na ginamit niya laban sa kanila, ngunit sinabi ni Yokiheim na wala siyang alam tungkol dito habang kumikilos siya na parang walang alam. Tinanong nila siya kung ito ba ang magic na naririnig nila kamakailan, at nagreklamo si Tuta na hindi patas na hindi niya sinabi sa kanila na magagawa niya iyon. Ngunit ang lahat ng ito ay mas lalong nagpapagalit kay Yokiheim, at sinuntok niya silang lahat palabas ng paaralan, pinapaalis silang lahat habang sinasabi kay Tuta na hindi niya natatandaan na pinalaki siya nito upang maging isang mahinang talunan. Nang maglaon sa araw na iyon, ang walang riz na kasamahan ni Yokiheim ay nagpa siya na subukan ang kanyang kapalaran sa kanya at nagtanong kung hindi siya masyadong magaspang sa mga mag-aaral, ngunit sinabi ni Yokiheim sa kanya na itago ang kanyang asset sa kanyang bulsa at isipin ang kanyang sariling negosyo. Pagkatapos ng mga klase, nakikita namin si Tuta na naglalakad sa tabing ilog kasama ang kanyang mga kaibigan, habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbuo ng mga mahiwagang app na nagpapahintulot sa mga normal na tao na tulad nila na gumamit ng mahika, ngunit kahit isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 100,000 yen. Nang marinig ito, sinabi ni Tuta na nangangahulugan lamang ito na kailangan nilang sanayin ang old school na estilo at talunin siya sa kanilang lakas upang maakyat nila ang tore. Pagkatapos nito, naalala ng kanyang mga kaibigan na ngayon ang anibersaryo ng kasawian ng mga magulang ni Tuta, na nasawi sa isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan 2 taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit na siya lamang ang nakaligtas, nawala ang kanyang alaala mula sa insidente at wala na siyang maalala tungkol sa kanyang pamilya. Nagdarasal din siya sa libingan ng kanyang lolo na si Noji, at mula sa isang pagbabalik tanaw, nalaman namin na nakilala ni Noji si Yokiheim noong araw ng aksidente, dahil naroon siya noong panahong iyon at inalok na alagaan siya. Mula noon, sa una, marami silang kinakaharap na problema, ngunit nang mas makilala nila ang isa't isa, mas naging malapit sila at ngayon ay hindi na mapaghihiwalay. Pagkatapos magdasal, tumalikod si Tuta para maglakad pabalik ngunit nakita niya ang multo ng isang lalaki na nagsabi sa kanya na hihintayin siya nito sa tuktok ng tore. Tinanong siya ni Tuta kung bakit niya sinasabi sa kanya iyon at kung sino siya, ngunit ang multo ay naglalaho nang hindi siya sinasagot tulad ng mga ama niyong lahat. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang bahay at nagluto ng masarap na pagkain para sa kanyang sarili at sa hapunan ni Yokiheim. Tinanong niya si Yokiheim tungkol sa magic at sinabihan siyang turuan siya, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabihan siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Sinabi ni Tuta na matatalo niya siya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay umalis patungo sa tore at nagsimulang magsanay. Patuloy silang nag-aantay habang patuloy nila siyang tinambangan kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga susunod na araw ng walang tigil. Ngunit tulad ng inaasahan, lahat sila ay pinupunasan ang sahig sa bawat oras. Hanggang isang araw, nilapitan sila ng isa pa nilang guro, si Takabana, na nag-alok na magturo sa kanila ng mahika. Ibinibigay niya sa kanila ang lahat ng ilang pangunahing magic app at sinabing kailangan nilang ilihim ang mga ito mula kay Yokiheim, pagkatapos ay magpapakita sa kanila ng pangunahing spell para makagawa ng apoy. Ang isa sa mga lalaki ay nagtanong sa kanya kung siya ay nireject ng propesor, at kung ito ang kanyang paraan ng pagbabalik sa kanya, ngunit sinabi niya na gusto niya lamang silang tulungan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang push patungo sa pagsisimula ng kanilang sariling pakikipagsapalaran. Pagkatapos, tinanong siya ni Tuta kung bakit hindi gumagana ang kanyang app, at ipinaliwanag niya na may ilang mga taong tulad niya na walang hilig gumamit ng magic, ngunit may iba pang mga paraan para magamit din ito, at nagbibigay siya ng isang espesyal na bracelet para ibigay kay Yokiheim. Pagkaraan ng oras ng gabing iyon, nag-iisip si Tuta kung dapat ba niyang ibigay ito dahil sa pakiramdam niya ay nanloloko ito at iniisip niya kung tatanggapin pa niya ito, dahil hindi pa niya ito nabibigyan ng regalo. Ngunit pagkatapos ay sinurpresa siya ni Yokiheim sa pamamagitan ng paglabas ng shower at tinanong siya kung ano ang tinitingnan niya. Dahil dito, napatayo si Tuta mula sa kanyang upuan, at tumakbo siya palabas ng bahay na nagsasabing nakuha niya ito para sa kanya at magagawa niya rito ang anumang gusto niya. Kinabukasan, nakita namin si Yokiheim na naglalakad palabas ng isang convenience store habang suot ang nasabing bracelet. Mukhang masaya siya, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang 2 teleportation portal sa likod niya,
at ang mga kaibigan ni Tuta ay lumabas mula sa kanila na may isang binding magic na bumabalot sa kanya, at pinipigilan siyang gumawa ng anumang mga galaw. Itinutok nila ang kanilang maliliit na patpat sa kanya at sinabing mas malakas sila kaysa dati, at pinupuri niya ang mga ito para sa pagtatangkang ito ng matagumpay nilang na-trap siya. Ngunit pagkatapos ay dumating ang lalaking propesor sa likuran nila, at sinabi na lahat sila ay gumawa ng isang mahusay na trabaho bago patumbahin silang lahat sa ilang mga galaw at tinapakan ang kanilang maliliit na stick. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang grupo ng mga itim na sibat na may mahika sa likod niya, at sinabi kay Yokihaim na napakasakit na magpanggap bilang isang guro sa loob ng 6 na buwan sa paligid niya, ngunit sa huli, sulit na sulit ito bago ilunsad ang mga sibat sa kanya. Sinubukan ni Yokihaim na harangan ang pag-atake gamit ang sarili niyang mahika, ngunit naharangan ito ng isang uri ng silang spell na nasa bracelet, at ang mga sibat ay tumusok sa kanya, na tila hindi na siya makagalaw. Sinabi ng propesor na hindi nakakagulat na ang gayong pag-atake ay hindi man lang nagpapahina sa kanya, dahil ipinapakita nito kung bakit siya ay nagkakahalaga ng 600 milyong yen, or humigit kumulang 4 na milyong green sa kanyang poster ng bounty. Pagkatapos ay ipinatawag ng lalaki ang kanyang espada at sinabi na dapat niyang tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon, dahil ang pagkaladkad nito palabas laban sa isang vampira ay hindi isang matalinong bagay na gagawin. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Tuta sa eksena at inatake siya gamit ang isang kahoy na espada, at sinabihan siyang lumayo kay Yokihaim at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nagpa siya ang bounty hunter na ipakita sa kanya na siya ay masyadong mababa sa antas upang makipag-usap sa kanya, mabilis na humakbang sa harap mismo ng kanyang mukha, at hiniwa ang kanyang braso sa isang hampas. Pagkatapos ay tinawag niya itong isang simpleng tao at isang tol-unan na may maliit na utak ng ibon, at sinabi na ikinalulungkot niyang tapusin ang kanyang pakikipagsapalaran dito mismo bago magpatuloy upang hampasin siya gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang nagpakita si Yokihaim sa kanyang harapan, at hineranggan ang pag-atake gamit ang kanyang braso. Nagtataka ang lalaki kung paano niya nagawa iyon sa lahat ng kanyang magic shield, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi kay Tuta na ang pag-atake at pananambang niya at ng kanyang mga kaibigan ay katumbas ng isang passing grade, at na masaya siyang makatanggap ng regalo mula sa kanya. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Takabana na hindi niya hahayaan na gamitin niya ang nakakahiyang Tokno Jutsu sa kanya, at pinutol siya sa mga bahagi at piraso tulad ng isang chef ng restaurant. Nang makita ang ulo ni Yokihaim na gamulong sa kanyang kandangan, nagpakawala si Tuta ng isang malakas na sigaw, ngunit pinigilan siya ni Takabana sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng kanyang espada, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad patungo sa kanyang mga kaibigan na walang malay upang tapusin din sila. Nang ang lahat ng pag-asa ay nawala at ang kanyang mukha sa dumi, si Tuta ay nagtataka kung ito na ang katapusan para sa kanya, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Yokihaim at tumangala upang makita ang kanyang ulo na nagsasalita. Nagtataka siya kung paano siya nabubuhay, ngunit sinabi ni Yokihaim sa kanya na wala silang oras para pag-usapan ang lahat ng iyon sa ngayon, at ipinaliwanag niya na 2 taon na ang nakakaraan ay ginawa niya itong isang halimaw, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa ngayon. Ngunit ngayon ay mayroon siyang 2 pagpipilian sa harap niya, maaari niyang piliin na masawi tulad ng isang tao dito at ngayon at hayaang tapusin din ng bounty hunter ang kanyang mga kaibigan mula sa pag-iral, or maaari niyang inumin ang dugo nito sa kanyang sariling kusa at magbagong anyo at maging isang walang kasawiang halimaw at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Tumingin si Tuta sa kanya saglit at sinabing isa lang ang magagawa niya sa kasong ito, at dinilaan ang kanyang dugo mula sa lupa na parang isang mabuting tuta. Sa dugo na kanyang nakuha, ginigising niya ang kapangyarihan sa kanya, na nagpapagaling sa kanya pabalik sa buong kalusugan at nagbibigay sa kanya ng isang grupo ng mga pagpapalakas ng kapangyarihan. Ibinato niya ang kanyang naputol na braso sa bounty hunter at pinalayo siya sa kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay sinimulang diretsyong sumugod sa kanya gamit ang kanyang kahoy na espada. Itinulak siya ni Takabana pabalik at pagkatapos ay umatake gamit ang magic spell, na lalong nagpabalikwas kay Tuta. Sinabi niya na nag-alala siya doon sa isang segundo, ngunit mukhang nagkamali siya dahil si Tuta ay isa pa ring tol-unang lalaki. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ang background music ng pangunahing karakter, at napagtanto niya na si Tuta ay bumangon at muling nabuo ang kanyang magkabilang braso na parang Namekian, at pagkatapos ay sumugod na may nakahandang malakas na suntok at pinalipad pabalik si Takabana sa isang van, na ginawa niya siyang mawalan ng malay mula sa pag-iisip tungkol sa mga utang na kailangan niyang bayaran para mabayaran ang isang ito.
Pagkatapos nito, bumagsak si Tuta na nawalan ng malay, at bago niya ipikit ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang babae na may blonde na buhok na nakatingin sa kanya na may maamong ngiti. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa kandanga ni Yokiheim. Tinanong niya siya kung paano sila nabubuhay, at ipinaliwanag ni Yokiheim na ito ay dahil sila ay immortal ngayon. Ibinunyag niya na ang kanyang tunay na pangalan ay Vanji something something, masyadong mahaba para sa akin na sabihin pa at na siya ay isang immortal na vampira na nabuhay ng higit sa 700 taon. Idinagdag pa niya na ang kanyang mga magulang ay hindi nasawi sa isang aksidente 2 taon na ang nakalilipas, at partikular na hiniling nila sa kanya na iligtas ang kanyang buhay sa oras na iyon. Ibinigay niya sa kanya ang ilan sa kanyang dugo, na nagbigay daan sa kanya na mabuhay sa pangyayaring iyon, ngunit ngayon ay ganap na siyang immortal. Mukha siyang malungkot, ngunit sinabi ni Tuta na ito ay isang magandang bagay dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kasawian, at nangangahulugan lamang ito na gugugolin niya ang lahat ng kanyang oras sa kanya. Sinabi ni Vanji na ito ay isang malungkot na bagay at sinusubukang ipaliwanag ang malalim na konsepto sa likod nito, ngunit sinabi ni Tuta na talagang nakahinga siya ng maluwag nang malaman na buhay pa ito, at kahit na marami na itong naging kaibigan mula nang dumating siya sa kanayunan, siya lang ang tanging nakikita niya bilang pamilya. Pagkatapos nito, sila ay nakipagkita sa kanyang mga kaibigan at nagpasya na sina Tuta at Vanji ay aalis sa bayan, dahil mapanganib para sa lahat na nasa paligid sila dahil ang kanilang pagkakakilanlan ay ibinunyag sa mga bounty hunter. Sa pamamagitan nito, pareho silang umalis sa bayan kinabukasan at nagsimulang maglakad patungo sa kabisera, New Tokyo, upang matupad ang pangarap ni Tuta. Pagkalabas ng bayan, nagsimula silang maglakad sa mga malalaking motorway na itinayo ng dati ng maraming populasyon na lupain ng Japan, ngunit ngayon ay nabubulok na lamang sila habang ang populasyon ng tao sa buong mundo ay bumaba ng malaki pagkatapos ng sakuna. Mukhang interesado rin si Tuta sa backstory gaya ninyong lahat, at nagpas siyang laktawan ang aralin sa kasaysayan ni Vanji at nagsimulang maglakad pasulong. Tinanong ni Tuta kung bakit naglalakad sila sa kabisera at hindi gumagamit ng ilang sasakyan, na sumagot si Vanji na ngayong nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, sila ang pangunahing target ng mga bounty hunters at assassin, kaya bawal gumamit ng pampublikong sasakyan. Sinabi ni Vanji na tila siya ay sobrang nasasabik, at sinabi ni Tuta na iyon ay dahil doon siya magsisimula ng bagong buhay at magkakaroon ng maraming bagong kaibigan mula sa lungsod. Sa kanilang paglalakbay, nagpasya silang huminto sa isang convenience store upang magpahinga, at ipinaalala ni Vanji kay Tuta na ngayong immortal na siya, mananatili siyang 14 na taong gulang magpakailanman, kaya dapat niyang mas pag-isipan kung ano ang mga relasyon na babuoy niya. Sinabi ni Tuta na siya ay pupunta at maliligo sa kalapit na ilog, at habang nag-float, iniisip niya ang tungkol sa konsepto at kung paano nakakainis na makita ang lahat ng kanyang mga kaibigan na masawi sa kanyang harapan, habang siya ay magpapatuloy na mabuhay magpakailanman. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, bigla siyang nabangga sa isang malambot na bagay at sinimulan itong maramdaman gamit ang kanyang mga kamay, iniisip kung ano iyon. Pagkatapos ng isang maliit na zoom-out shot, nalaman namin na nabangga niya talaga ang isang lalaki na mukhang babae na naliligo din doon. Humingi siya ng tawad dito, ngunit agad na kinuha ng lalaki ang kanyang espada at sinubukang hiwain siya. Tumalon pabalik si Tuta at nagawang iwasan ang pag-atake, at tinanong siya kung anong uri ng galaw iyon dahil ito ay talagang cold. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya ng mabuti at mukhang ang lalaki ay talagang isang babae, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik at iginiit na siya ay isang lalaki pagkatapos ng lahat bago siya patumbahin sa isang suntok. Pagkatapos nito, pareho silang nagbihis at nagsimulang maglakad pabalik sa lugar ng convenience store at naging magkaibigan. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Kuromaru, at sinabing humanga siya nang makita ang isang taong kaedad niya na nakaiwas sa kanyang welga. Ipinakilala rin ni Tuta ang kanyang sarili, at sinabihan siya tungkol sa pagpunta sa kabisera at gustong umakyat sa orbital elevator. Ibinunyag ng lalaki na siya ay ipinanganak sa itaas na palapag ng orbital elevator, ngunit sinabihan siyang huwag bumalik sa kanyang tahanan hanggat hindi niya nahahanap ang isang babae at makumplito ang kanyang misyon. Tinanong siya ni Tuta kung sino ang babae na ito na hinahabol niya, at sumagot si Kuromaru na siya ay isang vampira na kilala bilang Dark Evangel na nabuhay ng mahigit 700 taon. Habang sinasabi sa kanya ang lahat ng ito, ibinaling niya ang kanyang mukha sa gilid at napansin na walang anino si Tuta.
Nabigla siya nito sa una, ngunit mas nagulat siya nang makitang si Vanji ay naglalakad palapit sa kanila at tinanong siya ni Tuta kung saan siya galing. Sinabi ni Vanji na pumunta siya upang kumuha ng maiinom, ngunit biglang tumalon si Kuromaru sa kanya at hinampad siya ng kanyang talem. Hinaharangan lang niya ito gamit ang kanyang mga daliri at sinabing ginagamit niya ang estilo ng espadang Shin may rayo, at sinabi na medyo matagal na mula noong huli niyang nakita iyon. Tinanong ni Tuta si Kuromaru kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niya na kabilang siya sa isang angka ng mga walang kasawiang mangangaso na kilala bilang fig-ari at trabaho nila ang pumaslang ng mga halimaw na tulad niya at ni Vanji. Sa pamamagitan nito, inihanda niya ang kanyang panghuling pag-atake, at sinabi na ito ay isang kahihiyan na kailangan niya ring tapusin siya dahil naisip niya na maaari silang maging mabuting magkaibigan. Pagkatapos, sumugod siya upang atakihin si Vanji, ngunit nagpa siya si Vanji na ilagay ang maliit na lalaki sa kanyang lugar, at tinapos ang laban sa pamamagitan lamang ng pagtusok sa kanya sa maling butas at pinasali siya sa donut crew ni Ace. Nang makita ito, hinawakan ni Tuta si Vanji at tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon, ngunit sinabi niya sa kanya na tingnan si Kuromaru, na ang katawan ay gumaling na mula sa pinsala habang siya ay nakahiga sa sahig na walang malay. Sinubukan ni Tuta na gisingin siya, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na kumuha ng pagkakataon upang kumpirmahin kung siya ay talagang isang lalaki or hindi, ngunit nagising si Kuromaru at sinampal niya si Tuta at tinanong siya kung siya ay isang influencer or ano. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan at itinutok muli ang kanyang talem kay Vanji, at sinabi sa kanya na tatapusin niya siya kahit anong mangyari. Ngunit sinabi ni Vanji sa kanya na natalo na siya sa kanya, at kung gusto pa niyang labanan siya, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanyang estudyante, si Tuta. Nang marinig ito, biglang inatake ni Kuromaru si Tuta, ngunit siya ay umatras at sinabing walang dahilan para labanan siya nito. Sinabi niya kay Kuromaru na kung gusto niyang labanan siya, kailangan muna niyang bigyan siya ng espada para maging patas ang laban, at gumawa ng kontrata sa kanya na ang matatalo ay kailangang sumang-ayon sa isang bagay na sasabihin sa kanila ng mananalo. Tinanggap ni Kuromaru ang mga tuntuning ito, at nagsimula ang kanilang labanan sa ganap na hindi paggalang sa kanya ni Tuta sa pamamagitan ng malinis na pagsipa sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, nagpapalitan sila ng sandamakmak na atake habang tinatangkilik ni Tuta ang lahat ng mga slash, ngunit nagpa siya si Kuromaru na tapusin ito sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang ulo, sa pag-aakalang tiyak na pipigilan siya nito. Ngunit sa kanyang sorpresa, hinawakan ni Tuta ang kanyang nahiwa na ulo at muling ikinabod sa himpapawid, at pagkatapos ay tinapos ang buhay na liwanag ng araw kay Kuromaru gamit ang isang suntok na sumisira sa lupa. Pagkatapos gumaling ni Kuromaru mula rito, pinapirma siya ni Tuta ng isang kontrata sa dugo na nagpapatunay na pareho silang matalik na magkaibigan hanggang sa paghiwalayin sila ng kasawian, at lahat sila ay nagpa siya na maglinis ng kanilang sarili sa kalapit na mga hot spring. Napansin ni Tuta kung paanong si Kuromaru ay may kakaibang anyo ng katawan na pambabae, at tila tinatakpan niya ang kanyang sarili na parang isang babae at nagtataka kung ano ang problema doon, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na tingnan si Vanji na parang isang tunay na alpha male at nalaman na ang kanyang tunay na katawan ay kamukha ng isang maliit na babae na kasing flat ng isang pader. Gumagamit siya ng mga espesyal na tableta na nagbibigay sa kanya ng karaniwang mas dalagang katawan, at lahat ng ito ay nagpawala ng interes kay Tuta habang sinasabi niyang hindi siya talaga interesado sa mga flat na assets. Nag-aalok din si Vanji na turuan si Kuromaru at kunin siya sa ilalim ng kanyang gabay, na sinasabi na sasanayin niya ito upang maging sapat na malakas upang tapusin siya. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang lahat sa paglalakad patungo sa kabisera, at sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Tuta na nakakita sila ng isa pang immortal na katulad nila 5 araw lamang pagkatapos umalis sa bayan, na nangangahulugang mayroong isang grupo ng mga ito sa lungsod. Sinabi niya na magiging kaibigan niya ang isang grupo ng mga immortal na tulad nila, at bubuo ng isang grupo na tutulong sa ibang tao gamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Napatawa si Vanji nang marinig ito, habang sinasabi nito na naalala niya ang isang tao noong unang panahon na nagsabi ng parehong bagay. Maya-maya lang, dumaan ang isang grupo ng mga itim na sasakyan at itinulak si Tuta palayo sa kanya bago huminto sa mismong harapan nila.
Maraming nakadamit na lalaki ang lumabas sa mga sasakyan at naglatag ng pulang carpet sa harap ni Vanjie, habang isiniwalat niya na marahil sa inip at masyadong maraming oras sa kanyang mga kamay, nagpasya siyang sumang-ayon sa tao na iyon, at magkasama silang bumuo ng isang organisasyon ng mga immortal na gumagamit ng kanilang mga kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga tao, at ito ay tinatawag na UKQ Holder. Dalawa sa kanyang nangungunang mandirigma ang lumabas at ipinakilala ang kanilang sarili bilang sina Karen at Basago. Pagkatapos gumawa ng mga pagpapakilala, lahat sila ay umupo sa isa sa mga kotse at nagsimulang magmaneho patungo sa punong tanggapan ng UKQ Holder. Sa kanilang paglalakbay, lumipat sila sa mga bangka at tumulak patungo sa kanilang destinasyon. Tinanong ni Karen si Vanjie kung paano niya ginugol ang 2 taon sa isang talunan tulad ni Tuta, lalo na't magpasya na kunin siya bilang isang retainer. Bilang tugon, sinabi ni Vanjie na ito ay isang mahabang kwento, ngunit isang bagay ang tiyak, at iyon ay na siya at si Karen ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na walang kasawiang kakayahan na naruroon, ibig sabihin kapag ang lahat ng sangkatauhan ay nawala mula sa planeta, sila ay malamang na ang huling lalaki at babae na mabubuhay, kaya dapat silang magkasundo. Nang marinig ito, nabasag ni Karen ang kanyang baso, at sinabi niyang magiging trans siya kung siya ang magiging huling tao sa Earth at hahayaan ang sangkatauhan na magwakas sa kanila. Pagkatapos nito, lahat sila ay nakarating sa punong tanggapan ng UKQ Holder, na matatagpuan mga 10 kilometro mula sa baybayin ng New Tokyo sa isang lugar na tinatawag na Fairland Hall. Ito ay karaniwang mukhang isang hot spring resort ngunit sarado sa pangkalahatang publiko. Pagkatapos ng pagpasok, sinalubong si Vanjie ng mainit na pagtanggap mula sa isang grupo ng mga alipors, habang si Tuta ay nagtataka kung lahat ng tao doon ay isang vampirang katulad niya at ni Vanjie. Pagkatapos, nagsalita mula sa likuran ang isang lalaking nagngangalang Maki at nagsabing may iba't ibang uri ng mga immortal sa mundong ito, mula sa mga vampirang katulad niya hanggang sa mga taong may espesyal na kakayahan na nagbibigay sa kanila ng bonus na buhay tulad ng sa isang video game. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang UKQ Holder number 6, at ang kanyang kaibigang si Iko ay number 10. Si Karen mula kanina ay numero 4, at lahat sila ay bahagi ng mga immortal na nagtatrabaho bilang mga retainer ni Vanjie. Sinabi ni Tuta na inaasahan niyang makipagkaibigan sa kanilang lahat, ngunit sinabi ni Maki na kailangan muna niyang pumasa sa isang pagsubok upang patunayan ang kanyang halaga. Sinabi niya na ang pagsubok ay karaniwang binubuo ng pagtulong sa kanila sa resort tulad ng pagpuksa sa isang pugad ng mga halimaw na nagbabago ng hugis na naninirahan sa ilalim ng lupa, ngunit sinabi sa kanila ni Vanjie na baguhin ito para sa kanila. Kaya ngayon, lalaban na nila ang isa sa mga numero at papasa sila sa pagsubok kung makakamit nila ang kahit isang atake. Ang limitasyon sa oras ay ang paglubog ng araw ng ika-7 araw mula ngayon, at malaya silang gumamit ng mga sorpresang pag-atake or lumaban ng patas, alinman ang mas madali para sa kanila. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Kuromaru na lalabanan niya siya, at nagpasya si Karen na harapin si Tuta sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang pagsubok, at agad na nabaon si Tuta sa lupa habang hinampad siya ni Karen matapos subukang tumalon sa ibabaw niya. Sinusubukan din ni Kuromaru ang mga kakayahan ni Maki, at napagtanto na wala siyang pagkakataong manalo laban sa kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan. Iniiwasan lang ni Maki ang lahat ng kanyang pag-atake nang hindi gumagamit ng anumang espesyal na kakayahan or sandata, at ipinaunawa sa kanya ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ng kasanayan. Nagpapatuloy sila dito sa loob ng ilang oras ngunit hindi sila natatapos dito. Sa kalaunan, pareho silang umupo upang huminga, at sinabi ni Tuta na nahihirapan siyang harapin si Karen gamit ang kanyang mga sorpresang pag-atake. Maya-maya pa, napansin nilang dalawa ang isang babaeng may kulay asol na buhok na dumaan sa kanila habang may bitbit na mga bag ng basura. Nadapa siya at natambon na parang talunan, kaya nagpa siya ang 2 lalaki na tulungan siya sa kanyang mga gawain. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Yoki, at ibinunyag na nagtatrabaho lang siya sa inn at isa lamang siyang normal na babae. Maraming mga bagay ang nangyari nang umalis siya sa kanyang nayon, at natapos siyang makakuha ng trabaho dito sa kabila ng pagiging isang normal na tao na walang immortalidad or mahiwagang kapangyarihan. Sinasabi sa kanya ni Tuta na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila kung kailan niya gusto, dahil makakatulong ito sa kanya na panatilihing aktibo ang kanyang katawan.
Pumayag ang babae sa alok na ito at sinabi na kailangan niyang magdala ng ilang mga pagkain sa storage shed kaya matutulungan siya nito. Samantala, nakikita natin si Vanjie na nagbabalik tanaw sa kanyang panahon sa Great Magical Academy, noong tinuturuan siya noon ni Naji bilang kanilang English teacher. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan at mahiwagang kakayahan, nagpa siya si Naji na kumuha ng pagsusulit upang maging kanyang disipulo, at ito ang parehong pagsubok na ibinigay niya sa kanya noong panahong iyon gamit ang isa sa kanyang mga retainer na kilala bilang Chachamaru. Sa kabilang banda, naglakad sina Tuta at Kuromaru patungo sa storage shed habang may dalang mabibigat na pinggan. Nagtataka sila kung saan ang shed, ngunit pagkatapos ay isang kakaibang boses ang gumabay sa kanila patungo sa isang maliit na gusali na patungo sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na sila ay nasa maling lugar, ngunit nagpa siya na tumingin sa paligid habang sila ay naruroon, at nakatagpo ng isang itim na espada na nakaipit sa sahig. Doon, napansin nila ang isang lasing na matandang lalaki na nakaupo rin sa gilid, at tinanong niya sila kung sino sila. Iniisip niya kung sila ba ang mga estudyanteng ibinalik ni Yokiheim sa kanya, at sinabing nakakabalisa kung paano sila natisod sa kanyang lihim na base sa kanilang unang araw. Sa pamamagitan nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang UKQ Holder No. 2, si Jane B., na ginagawa siyang pangalawang pinakamalakas na tao sa organisasyon pagkatapos mismo ni Yokiheim. Sinabi ni Kuromaru na dapat ay talagang bihasa siya, ngunit pagkatapos ay ibinaba ni Jane B. ang kanyang bote ng alak at sinabi na maaaring mabuti pa kung ihagis niya ito sa lupa. Pagkatapos ay sinabihan si Tuta na subukan ang espada at sinabi na kung kaya niya itong hilahin, ito ay magiging isang mahusay na sandata para sa kanya dahil ito ay ginawa ng maalamat na swordsmith na si Albiro. Sinabi ni Tuta na hindi niya talaga gusto ang pagdadala ng mga armas dahil malalaki ang mga ito at nakakasagabal sa kanya, ngunit naninindigan si Jane B. na ginagawa nilang maskul ang isang tao, at sinabi ni Tuta na sumasang-ayon siya. Pagkatapos ay lumakad siya pasulong upang bunutin ang espada, ngunit hindi ito gumagalaw kahit isang micrometer. Sinabi ni Jane B. na hindi niya sinabi na magiging madali ito at kung gaano karaming malalakas na lalaki ang sumubok na alisin ito sa nakalipas na ilang dekada, ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Ngunit pagkatapos ay narinig ni Tuta ang parehong boses mula kanina na naghatid sa kanya sa lugar na ito, at sinasabi nito sa kanya na ibalik lang ang dial at subukang hilahin muli. Ginawa iyon ni Tuta at madaling nabunat ang espada, kaya tinanong siya ni Jane B. kung anong uri ng trick ang ginamit niya upang pamahalaan iyon. Sinabi sa kanya ni Tuta na narinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na gawin iyon, at sa sandaling iyon ay nagsalita ang espada at ipinahayag na ito ang nagsasalita sa lahat ng oras. Ang pangalan nito ay Kobo, at naiinip na itong nakatambay dito, nakakakuha ng kalawang, kaya nagpa siya itong hayaan si Tuta na gamitin ito. Pagkatapos ay sinabi nito kay Jane B. na sabihin kay Tuta ang lahat ng tungkol sa mga kakayahan nito. Kinuha ni Jane B. ang espada mula sa binata, at sinabing kailangan pa niyang makabisado ito kung gusto niya talagang gawing kanya ang espadang ito. Pagkatapos ay pinaihit niya ang dial ng isang sandali at ibinalik iyon sa kanya. Sinubukan ni Tuta na saluhin ang espada, ngunit pinabagsak din ng mabigat na timbang nito ang kamay nito sa lupa. Ipinaliwanag ni Jane B. na ang Kobo ay isang gravity sword na may kakayahang dagdagan, or bawasan ang timbang nito gamit ang dial sa hilt nito. Sinubukan niyang taasan ito sa 1,000 beses para sa mga nagsisimula, ngunit mukhang si Tuta ay kailangang magsimula sa mas magaan na timbang. Pagkatapos nito, pinaihit niya ang dial sa 50,000 at nagsagawa ng malakas na pag-indayog na nagpapakita kung gaano kalakas ang isang sandata na Kobo. Ang makita ito ay talagang nagpapasabik kay Tuta, at pumayag siyang magsanay hanggang sa makabisin niya ito para magamit niya ito bilang kanyang trump card laban kay Karen sa huling araw ng pagsusulit. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang maliit na arko ng pagsasanay kung saan sina Tuta at Kuromaru ay parehong nagsasanay sa ilalim ng lupa sa loob ng 6 na araw gamit ang itim na espada, at pagkatapos ay hamanin sina Karen at Maki sa ika-7 araw ayon sa pagkakabanggit. Sa pakikipaglaban ni Kuromaru, tumalon siya ng diretso at sinimulan ang pag-atake kay Maki na may mas pinong paggalaw. Pinapurihan siya ni Maki sa sobrang pag-unlad sa loob ng maikling panahon, ngunit sinabing hindi ito sapat at nagsimulang gumanti. Hindi mabilang na beses niya itong inatake bago pinutol ang kanyang braso at sinabing tapos na ang laro, ngunit ito pala ang plano ni Kuromaru habang nakuha niya ang ideyang ito mula sa kanyang laban kay Tuta noong araw na nagkita sila.
Habang siya ay napaatras habang ang kanyang putol na braso ay lumilipad sa likod ni Maki, ipinatawag niya ang kanyang espada sa kamay na iyon at bigla siyang dinala sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang espada sa kanyang likod gamit ang braso na kanyang pinutol. Sinabi ni Maki na nakapasa siya sa pagsusulit at pagkatapos ay bumagsak sa lupa at pumanaw, ngunit pagkatapos ay ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikislap tulad ng isang laro, at siya ay nabuhay muli tulad ng isang karakter ng laro na may higit sa 200 na buhay ang natitira. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Tuta kay Karen sa isang patas na one-on-one na labanan, at ginagamit ang kanyang weight-adjustable na espada para baguhin ang bilis ng kanyang mga indayog. Sa isang punto, bigla siyang nasurprese sa pamamagitan ng pagpapalit ng timbang sa 0.1 times at paggamit nito para tapusin siya. Naiwasan ito ni Karen sa pamamagitan ng pagyuko paatras, ngunit pinatumba siya ni Tuta gamit ang kanyang paa at pagkatapos ay hahama pa sina ang kanyang leeg. Ngunit bago pa niya ito magawa, narinig nila si Yoki na sumisigaw sa likuran, at agad na tumakbo si Tuta upang tulungan siya. Sa lugar, nakita namin si Yoki na napapalibutan ng isang grupo ng mga halimaw na nagbabago ng hugis na may acidic na laway. Dumating din si Karen para tumulong at hinikayat ang mga halimaw na lumabas, ngunit nagpa siya ang isa sa kanila na isama pa rin si Yoki sa hapunan nito. Si Tuta ay tumalon pababa at ipinadala ito sa kabilang mundo gamit ang kanyang atake, at iniligtas si Yoki sa pamamagitan ng pagdala sa kanya pabalik sa rooftop. Hindi nagtagal, sina Maki at Kuromaru ay sumama rin sa kanila at tinanong si Tuta kung ano ang nangyayari, at sinabi niya na malapit na niyang tapusin ang lahat ng mga halimaw na ito bago tumalon pababa gamit ang 50,000 beses na weighted attack mula sa Kobo. Ang pag-atake ay ginawa silang lahat sa sarsa ng pizza at itinaboy din si Karen mula sa aftershock. Pinagalitan niya siya dahil sa labis na pag-atake at sinabing sapat na dapat ang 10,000 beses. Sa sandaling iyon, sumama sa kanila si Yokihaim at sinabing napakahusay nilang ginawa ang pagtanggal sa kanila at ipinahayag na iyon ang mga halimaw mula sa pugad sa ilalim ng lupa, ngunit hindi niya alam kung bakit sila nasa ibabaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Tuta kung nakapasa siya sa pagsusulit, at sinabi ni Karen na nakapasa siya dahil nagawa niyang mapinsala ang kanyang uniforme mula sa kanyang pag-atake kanina. Nang marinig ito, nagsimulang magdiwang sina Kuromaru at Tuta, ngunit tinapos ni Yokihaim ang kanilang selebrasyon sa pagsasabing nang tingnan niya ang underground kanina, may mga senyales na may nanggugulo doon gamit ang isang mabibigat na sandata at pinadala silang dalawa bilang parusa sa pagsira ng selyo. Sinabi ni Vanji na napagtagpi-tagpi na niya ito gamit ang kanyang salamangka ng yelo sa ngayon, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman, kaya mas mabuting lipulin silang lahat. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Jane B, na sinusubukang tumakas palabas doon, at sinabing nakita niya ang paborito niyang bote ng alak na nabasag din doon sa kuweba, at nasa tabi mismo kung saan ang kobo na espada ay selyado. Dahil doon, pinababa niya rin siya at sinabihan siya na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, nakita namin si Tuta na nagsasanay sa espada ng mag-isa, habang sinasabi niya kay Yoki ang tungkol sa pagkuha ng kanyang unang misyon bilang isang numero. Pagkatapos makalanding ng isang pag-atake kay Karen, siya ay nirerango bilang 7, habang si Kuromaru ay nakakuha ng numero 11 sa organisasyon. Kaya sa pamamagitan nito, opisyal na silang naging bahagi ng organisasyon, at para sa kanilang unang misyon, sila ay patungo sa mga slum sa labas ng kabisera kung saan ang ilang mga bata ay tila nasa panganib. Sinabihan ni Yokihaim si Karen na suportahan sila sa misyon at pinaalis sila. Habang tumatakbo patungo sa kanilang destinasyon, ipinaliwanag ni Karen na noong ika-21 siglo, ang kahirapan ay pantay na ipinamahagi sa buong mundo, at ang Japan ay walang pagbubukod dito. Ang panahon kasunod ng gayong mga panahon ng pagkabalisa sa pananalapi ay nagdulot ng gayong mga slum sa buong bansa. Bagamat hindi ito maiiwasan, iniisip ng ilang matataas na tao na sila ay mapanganib at hindi dapat payagang mamuhay sa lipunang ito, kaya't sinubukan nilang habulin ang mga ito at sunugin ang kanilang mga bayan upang itaboy ang mga taong ito, at kadalasang sinusubukan nilang ganap na alisin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanila. Idinagdag pa niya na ang may hawak ng UKQ ay isang organisasyon ng mga outcast, at immortal na nakikiisa sa kanilang puwersa upang tulungan ang mga taong nangangailangan, at iyon ang dahilan kung bakit misyon nila na protektahan ang mga batang ito.
Ang pagdinig sa lahat ng ito ay talagang nagpapasaya kay Tuta, at siya ay tumalon sa unahan upang salakayin ang isang grupo ng mga lalaki na nakaitim na suit na nakatayo sa harap ng ilang mga bata, habang sila ay nakatayo sa tabi ng kanilang mahirap na tagapag-alaga. Habang umaalis ang usok, nagsimula siyang kumilos na parang isang mataas at makapangyarihang bayani at sinabing hindi magandang pagtulungan ang mga batang ulila. Ngunit ipinaliwanag ng tagapag-alaga na ang mga lalaking iyon ay mula sa organisasyon ng may hawak ng UKQ, at naroon sila upang tulungan sila. Nang marinig ito, tumingin si Tuta sa paligid niya at napansin ang ginawa niya habang tinatawag siya ni Karen na walang isip. Lumalabas na ang mga lalaking ito ay pumunta doon upang magbigay ng seguridad, pati na rin ang tulong sa paghahanda ng mga pagkain para sa lahat ng mga batang ito sa mga slum. Ngunit dahil nasa sahig na ang kanilang mga katawan, nagpasya silang lahat na pumili ng tagapaghanda ng pagkain gamit ang isang kompetisyon sa pakikipagbuno sa braso. Sa huli, natatalo si Tuta sa lahat ng laban at napipili bilang nag-iisang chef na maghahanda ng mga pagkain para sa natitirang bahagi ng linggo. Sa kabutihang palad para sa lahat, siya ay isang disenteng sapat na tagapagluto, at lahat ay nasisiyahan sa kanilang mga pagkain. Sinasabi ni Tuta na pumunta siya rito para iligtas ang mga tao, hindi magluto para sa kanila, kaya iminumungkahi ni Karen na magsagawa siya ng ilang flash step na pagsasanay kung gusto niyang manalo sa isang arm wrestling matchup. Tinanong niya ito kung ano ang kinalaman nito sa pakikipagbuno sa braso, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa paglaon ng araw na iyon, nakita namin si Tuta na nagtatrabaho sa kanyang flash step technique kung saan kailangan niyang sumipa sa lupa at saluhin ito sa susunod na hakbang upang agad na makapagdash ng malalayong distansya. Pinagtatrabahuhan niya ito ng ilang minuto, at salamat sa kanyang nakakabalisa na talento, nagiging mabuti siya dito. Habang nagsasanay siya, napansin siya ng isang lalaki mula sa basurahan at sinabing mali ang ginagawa niya. Sinabi niya na siya ay isang wonderang martial artist, at ang susi sa flash step ay ang paggamit ng mga kaluluwa ng isang paa. Tinanong niya siya kung bakit siya nagsasanay sa ganoong galaw, at ipinaliwanag ni Tuta na sinabihan siya ng kanyang senpai na maging mahusay dito kung gusto niyang talunin sila sa isang arm wrestling matchup. Sinabi niya na hindi pa rin niya alam kung ano ang kinalaman nito sa arm wrestling, pero ibinibigay niya ang kanyang makakaya. Nang marinig ito, sinabihan ng binata si Tuta na tingnan ang lahat ng alikabok na sinipa niya sa kanyang pagsasanay, at sinabi na kailangan niyang makagalaw nang hindi ginagawa iyon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang malinis na flash step nang hindi gumagawa ng anumang ingay, na labis na ikinagulat ni Tuta. Pagkatapos ay nag-zoom siya pabalik at ipinapaliwanag kung paano ginagamit ng diskarteng ito ang kapangyarihan ng lupa upang madagdagan ang sariling kapangyarihan, at nagbibigay ito sa kanila ng tulong na nagpapahintulot sa isa na manalo din sa isang arm wrestling matchup. Sinabi ni Tuta na mukhang mahirap at malabo ito, ngunit nakuha niya ang ideya, kaya't bibigyan niya ito ng pagkakataon. Nang marinig ito, sinuntok siya pabalik ng lalaki at itinutok ang kanyang paa sa kanyang mukha, na sinasabi sa kanya na sa sapat na pagsasanay, makukuha din niya ang mundo. Pagkatapos nito, kinopya lang niya si Sanji mula sa One Piece at sinipa ang hangin ng malakas kaya nagsimula siyang lumipad. Pagkatapos, bumaba siya at nagpakilala bilang Kairo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tuta na mayroon siyang tunay na talento, at kung maiintindihan niya ang kanyang aralin, pag-iisipan niyang gawin siyang alagad. Pagkatapos ay itinuro niya sa kanya ang unang sikreto sa pagiging mahusay sa flash stepang, at sinabi sa kanya na gamitin lamang ang kanyang mga paa upang gawin ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa gamit ang kanyang mga kamay, kabilang ang pagluluto, pagkain, pagmamadali, at lahat ng bagay. Si Tuta, bilang kakaibang mahilig sa paa, ay isinasapuso ang aral at pinapakain ng lahat ang kanyang piniritong kanin sa buong linggo. Siya ay nagtatapos sa pagbibigay inspirasyon sa isa sa mga batang ulila na nagnanais na maging isang malaking negosyante balang araw, at magdala ng kaunlaran sa mga slum na ito. Ang buong pagsasanay ay nakakatulong sa kanya ng malaki, at siya ay nagiging talagang mahusay sa pamamaraan sa kaunting oras. Pagkatapos isang araw, nakita namin si Kairo na bumalik mula sa mga slum pagkatapos ng pagsasanay kay Tuta habang nakikipagkite siya sa kanyang mga kapwa mersenaryo. Sila pala ang grupong kinukuha ng mayayamang nakatira sa tore para maalis ang mga slums. Nag-transform si Kairo sa kanyang werewolf form, at sinimulan nila ang kanilang misyon noong hapong iyon.
Sa kabilang banda, nakikita namin si Tuta na tumutulong sa paligid ng bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng kanyang mga lutong pagkain sa mga taga-UKQ holders. Habang iniiwan niya sila, nakita namin silang pinapaslang ng dalawang manika na nakahod. Kasabay nito, nakita namin si Karen na naliligo nang biglang lumabas sa kanyang anino ang isa sa mga asasin at tinutukan siya ng baril sa kanyang mukha. Kinuha ni Karen ang baril mula sa kanya at pinaputukan pabalik, ngunit hineranggan niya ng kutsilyo ang mga bala. Tinanong niya siya kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa tagapag-alaga na nakatayo sa labas, ngunit sinimulan lang niyang atakehin siya gamit ang kanyang punyal. Hinaharangan ni Karen ang karamihan sa kanyang mga pag-atake, ngunit nagawa niyang hiwain ang kanyang leeg, na agad namang gumaling nang hindi nag-iiwan ng anumang marka. Dahil dito, nagiging balisa ang lalaki habang hinihiwa siya, sinasabing ito ay talagang kapana-panabik. Ngunit sinuntok siya nito sa katawan at sinabihan siyang huminahon. Pagkatapos ay sinakal niya ito gamit ang kanyang malinis na paa, ngunit naglabas ito ng baril mula sa mga anino at itinutok ito sa bunganga ni Karen na tila walang nagawa. Tumalikod si Karen, at sinabi ng lalaki na alam niya ito, na nagpapaliwanag kung paano siya nakakaramdam pa rin ng sakit sa kabila ng pagiging immortal. Sinabi niya na masisiyahan siya sa kanya ng labis at igagapos siya gamit ang kanyang mga anino. Ibinunyag niya na siya ay isang salamangkero na kumokontrol sa mga espiritu ng mga anino, at siya ang responsable sa pagkontrol sa mga manika na nagsusunog sa mga slum habang pinapaslang ang mga UKQ holder NPC. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang kutsilyo sa katawan ni Karen, at sinabi sa kanya na alam na niya ngayon na siya ang babae mula sa mga alamat na kilala bilang Steel Saint. Kasabay nito, nakita namin si Tuta na tinambangan ng bayaning werewolf, at sumama rin sa kanila si Kuromaru at sinabi kay Tuta na inaatake sila at naghahanda upang labanan ang mga kaaway. Ngunit ang iba pang mersenaryo ay sumasali rin sa labanan upang maging pantay. Kinikilala ng lobo si Tuta bilang isang vampira mula sa kanyang mga pangil at gumamit ng isang espesyal na pamamaraan na tinatawag na Crucifix Coffin Shield na nagbutas ng maraming butas sa katawan ni Tuta at nagpabagsak sa kanya sa lupa na walang malay. Pagkatapos nito, pareho silang nakipagtulungan laban kay Kuromaru, at sinabi ng bulag na swordsman kay Cairo na ginagamit ng binata ang Shinyo, kaya dapat siyang mag-ingat. Napagtanto ni Kuromaru na siya ay dehado at nagpadala ng Senador Yas sa punong tanggapan gamit ang ilang mga paputok, at sinubukang ipagtanggol ang sarili hanggang sa dumating ang tulong. Ngunit pagkatapos ay naging seryoso si Cairo at sinipa siya ng napakabilis, habang pinuputol ng swordsman ang kanyang braso. Nagawa ni Kuromaru na putulin ang braso ni Cairo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang talem sa kanyang bibig, at muling ikinabad ang kanyang braso gamit ang kanyang healing factor. Ganoon din ang ginawa ni Cairo at sinabing kailangan lang niyang saktan siya ng mas mabilis kaysa sa makarecover siya, at sinimulan niyang talunin ang mga nabubuhay na liwanag ng araw sa kanya bago siya sinira sa kalahati at itinapon siya sa hangin na parang sirang laruan. Ang pangitaas na kalahati ng katawan ni Kuromaru ay nahuhulog malapit kay Tuta, at iniisip niya kung maibabalik ba niya ito sa kanyang katinoan kahit papaano. Ngunit pagkatapos ay itinulak siya ni Cairo gamit ang ilang mga karatula sa kalye, at sinabing ay freeze din niya siya kung sakali. Ngunit pagkatapos ay ang bata mula kanina ay nakatayo sa pagitan nila, at sinabi na ito ay kanyang bayan din at hindi niya hahayaang sirain ito. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isa pang assassin, si Kiyo, na nakikipag-usap kay Karen tungkol sa mga alamat na nakapalibot sa kanyang pinagmulan. Sinabi niya na noong 1942, sa isang mahirap na maliit na bayan sa Timog Europa, may isang batang babae na naging target ng isang mangkukulam. Sinubukan ng mga taga-nayon ang lahat ng kanilang makakaya, mula sa paggawa ng social media para sa kanya ng may direktang kawalang galang, at sinubukang pag-awan siya ng kanyang version ng Maybe This Time. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila kayang saktan ang babae. Hindi nagtagal, ang mga alingawngaw ng Steel Saint ay nagsimulang kumalat sa mga kalapit na bayan. Ngunit isang araw, isang tao ang lumabas nang wala sa oras at kinuha siya nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang assassin pagkatapos ay tumawa sa kanyang sarili, at sinabi na siya ay nagnanais na makilala siya ng matagal dahil sa katotohanan, siya ay isang taong mahilig magpahirap sa iba. At ang isang larwang hindi masisira ay ang pinakamagandang bagay na maaari niyang hilingin, dahil maaari niya itong paglaruan at gamitin ito hanggat gusto niya.
Pagkatapos ay sinimulan niyang idiin ang kanyang kutsilyo sa kanya, at sinabi na talagang nakakatuwang makita kung paanong ang lahat ng ito ay hindi man lang nag-iiwan ng peklat sa kanya, at ang kanyang tagapangasiwa ay dapat ding maging masama upang likhain siya sa ganitong paraan ngunit hinayaan siyang makaramdam ng sakit. Sinabi niya na siya ay pinabayaan din tulad niya, kaya't sisiguraduhin niyang aalagaan siya sa halip at nagsisimulang dilaan ang kanyang mukha na parang pag-aari na niya ito. Samantala, nakikita namin ang batang mula sa mga slum na umaatake kay Cairo gamit ang isang sledgehammer, ngunit hinironggan lang niya ito gamit ang kanyang daliri at dinampot siya sa kanyang malalaking kamay. Sinabi niya sa kanya na dapat na siyang masawi, habang idinagdag ng swordsman na iligal nilang inookupahan ang lupain ng kanilang kliyente at nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Tinanong siya ng bata kung nangangahulugan ba na dapat silang lahat ay maupo na lang at hayaan ang kanilang mga sarili na masawi, ngunit sinabi ni Cairo na ito ay kung ano ito at naghahanda na gawin siyang sashimi. Sa sandaling iyon, itinulak ni Kuromaru ang sarili sa lupa at sinubukang protektahan ang bata, habang si Tuta ay biglang bumangon din at hinironggan ang pag-atake ni Cairo gamit ang kanyang mga kamay. Napansin nilang lahat ang mga maitim na gauntlet sa kanyang mga braso at nagtataka kung ano ang mga iyon, ngunit sinabi ni Tuta na nakakaramdam siya ng maraming kapangyarihan sa kanila. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang masuntok si Cairo at patuloy siyang tinutulak pabalik. Gamit ang bagong natagpuang kapangyarihan, sinabihan niya si Kuromaru na kunin ang bata at ipunta sa ligtas na lugar, at haharapin niya sila ng mag-isa. Sa kabilang banda, iniligtas ni Karen ang mga susunod na henerasyon mula sa paghihirap mula sa mga anak ng asasin, at sinira ang kanyang selyo gamit ang kanyang banal na liwanag. Ipinahayag niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos ngunit binasbasan niya siya, at pagkatapos ay nagpakawalan ng malakas na pag-atake na tinatawag na Divine Fist at ipinadala ang asasin sa tawi-tawi. Pagkatapos nito, nagbihis siya at lumabas para makipagkita kay Tuta at sa iba pa. Pagdating doon, binigay niya kay Kuromaru ang kanyang espada at sinabihan itong ihinto ang pag-aalala dahil haharapin niya ang mas malakas na swordsman. Sinabihan niya din si Tuta na harapin ang lobo sa harap niya. Dahil doon, pareho silang naninindigan laban sa mga kontrabida, at sinabi ni Tuta na alam niya na ang lobo ay talagang si Cairo dahil sa kanyang nakakabalisa na hakbang, at tinanong siya kung bakit siya naging basurang umaatake sa maliliit na bata. Bumalik si Cairo sa kanyang anyo bilang tao at sinabing nabubuhay lang siya para lumaban sa malalakas na kalaban, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa linyang ito ng trabaho, dahil sa ganitong paraan ay nakakakilala siya ng mga halimaw na tulad niya. Sa pamamagitan nito, pareho silang nag-flash step sa harap ng isa't isa at pinalipad ang isa't isa ng isang malakas na suntok. Pinupuri ni Cairo si Tuta sa pagiging magaling sa ganoong kaunting oras at tumalon pabalik sa harap niya ng isa pang suntok. Ngunit hinarang ito ni Tuta gamit ang kanyang maitim na kamao, at pareho silang nagsimulang magpalitan ng mabibigat na suntok tulad ng ilang napapanood natin sa Dragon Balls. Si Cairo ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili at sinabihan si Tuta na maging kanyang kakampi, ngunit tinanong niya ito kung siya ay nasa kanyang tamang pag-iisip dahil hindi siya sasali sa pangkat ng mga talunan na tulad niya. Sinabi ni Cairo na ang ibig sabihin nito ay palem na, at gumagamit ito ng sound barrier break ang flash step at ginagawang donut si Tuta. Sinabi niya na kahit isang immortal na nilalang na tulad niya ay hindi maibabalik ang kanyang puso, ngunit na-unlock ni Tuta ang kanyang plot armor at pinutol ang braso ni Cairo, habang ang kanyang puso ay nagpapanumbalik ng sarili at naglalabas ng isang demonyong kapangyarihan na nagsimulang i-consumo si Tuta. Nakilala ng matandang swordsman ang aura na ito at sinabi na ito ay tinatawag na mag-RBF. Ayon sa kanyang mga pag-aaral, mayroon pa lamang dalawang paggamit ng pamamaraang ito, at pareho niyang nakilala ang mga ito sa larangan ng digmaan 25 taon na ang nakalilipas. Ang unang wielder ay hindi kailanman pinamamahala ang makabisado ito, at siya ay kilala bilang ang Dark Evangel, at ang isa pa ay ang kanyang disipulo, na naging kilala bilang ang pinakamalakas na salamangkero na nabuhay, si Magi. Sinabi niya na ito ay isang kapangyarihan na sumisipsip ng mga negatibong emosyon at ginagawa ang mga ito sa hilaw na kapangyarihan, at hindi dapat magkaroon ng pangatlong gumagamit nito sa universo. Sinabi niya na si Tuta ay nawawalan na ng isipan dito at maaaring maging isang nakakabalisa na halimaw, kaya dapat niya itong tapusin habang kaya pa niya. Ngunit pinigilan siya ni Karen at sinabing maaari itong maging isang pagbabago sa pag-unlad ni Tuta, kaya hindi niya ito hahayaang makialam.
Kung, sa bawat pagkakataon, siya ay naging banta sa sangkatauhan, ang mga may hawak ng UKQ ay mananagot. Sa kabilang banda, sinuntok ni Tuta si Cairo at pinalipad siya sa ilang gusali at pagkatapos ay nagpakawalan ng sunod-sunod na suntok, pinahirapan siya gaya ng pag-atake ni Luffy. Matapos mapahirapan, ngumiti si Cairo at sinabi na lagi niyang gustong masawi sa pakikipaglaban at handa na siya ngayon, habang sinasabi kay Tuta na tapusin siya. Ngunit biglang bumalik sa katinoan si Tuta at pinigilan ang kanyang kamay. Sinabi niya na nakakita siya ng madilim na liwanag sa likod ng kanyang nakapikit na mga mata, ngunit hindi niya hahayaang kainin siya ng kapangyarihang ito. Dahil doon, itinulak niya ang pagbabago sa loob niya at bumagsak habang hinihingal. Tumayo si Cairo at sinabing nawalan siya ng tanging pagkakataon na matalo siya, dahil ganap na siyang naka-recover. Ngunit sinabihan siya ni Tuta na huminto sa pagsisinungaling, dahil ang kanyang sarili ay halatang pagod at hirap na rin. Sumang-ayon si Cairo at sinabing isa lang ang paraan para mapagpasyahan nila ang mananalo, at hinamon siya sa isang arm wrestling match. Sinabi rin niya sa kanya ang pangalawang sikreto sa pagmaster ng flash step at inihayag na para maging master, kailangan niyang maniwala na siya lang ang lalaking malakas sa mundo. Kung gagawin niya iyon, makakamit niya ang pinakamataas na bilis at magagawa niya ang anumang bagay hanggat nasa kanya ang kanyang katawan. Sa pamamagitan nito, nag-flip siya ng barya at sinimulan ang laban sa isang malakas na pagtulak sa sandaling tumama ito sa lupa. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagawang pigilan siya ni Tuta bago siya mapatamba. Pagkatapos ay ginamit niya ang pinakamalakas na pamamaraan sa kasaysayan ng anime, ang Talk no Jutsu, at sinabi sa kanya kung paano niya dapat gamitin ang kapangyarihang ito upang gumawa ng mabuti sa mundo sa halip na maging isang utusan ng mayayaman, at ipinadala siya sa ilalim ng lupa na may malinis na panalo. Sinabi ni Cairo na malinaw na natalo niya siya ngayon kaya dapat niyang ialay sa kanya ang kanyang kasawian. Ngunit sinabi ni Tuta na hindi niya ito tatapusin. Sinabi ng matandang swordsman na kung ganoon, ibabalik niya siya, dahil nagawa na nila ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagsunog sa mga slums, at huli na para apulahin ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay dumating si Vanji sa lugar at inapula ang lahat ng sunog gamit ang kanyang ice magic. Sinabi niya kay Kuromaru na ito ay isang magandang desisyon na alertuhan sila gamit ang kanyang mga paputok. Hinayaan niyang makatakas ang mga asasin, at pansamantalang bumalik ang kapayapaan sa mga slum. Nagpasya silang lahat na magkaroon ng isang party upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at tinanong ni Tuta si Yokihaim tungkol sa bagay na magribia. Sinabi niya sa kanya na siya ay naging isang vampira gamit ang kanyang dugo, kaya hindi karaniwan para sa kanya na magmana ng ilan sa kanyang mga diskarte. Sa pamamagitan nito, sinimulan nilang lahat ang party habang may nakikita kaming nagbabantay sa kanila mula sa isang space station gamit ang drone, habang kinumpirma niya na si Tuta ang hinahanap niya. Kinabukasan, nakita namin si Kuromaru na naglalakad patungo sa kwarto ni Tuta habang hawak-hawak ang Kobo Sword. Nakalimutan pala ito ni Tuta sa lupa bago pumunta sa kanyang misyon, at hindi na niya ito ginamit sa kanyang pakikipaglaban sa mga slums. Inireklamo ito ni Kobo at nagpasalamat kay Kuromaru sa paghatid nito kay Tuta. Tinanong ni Kuromaru ang espada kung may alam ba ito tungkol sa magribia, at kung paano siya nagdududa na magiging kasing simple ito ng kung paano ito inilarawan ni Yokihaim kahapon. Tinanong ng espada kung nagdududa siya sa kanya, at sinabi na malinaw na labis na nag-aalala si Kuromaru tungkol kay Tuta at sinabing mahal niya ito. Sinabi ni Kuromaru na hindi ito tulad ng sinasabi nito at sa huli ay ibinalik ito sa lupa at tumakbo na parang isang mahiyaing babae. Napanood niya si Tuta na nakikipag-usap kay Yoki, at habang isinasakay siya nito sa kanyang si bike na pinagsama-sama niya gamit ang ilang mga kagamitan na nakita niya dito at doon. Pagkatapos bumalik, sinabi ni Yoki sa kanya na pangarap niyang manalo sa solar race na nangyayari sa isang beses bawat taon. Dumating ang mga racer mula sa buong mundo upang lumahok dito, at iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kabisera, pero hanggang pangarap parent pala. Hinihikayat siya ni Tuta at sinabi na ang pagiging malaki ay kung ano ang tungkol sa pangangarap, at na siya ay sumusuporta para sa kanya. Nang makita ang lahat ng ito, kakaiba ang pakiramdam ni Kuromaru sa kanyang puso, at iniisip niya kung ano ang mga damdaming ito. Kinalaunan sa araw na iyon, nagpasya si Karen na pumasok sa silid ni Kuromaru upang humingi ng tulong sa trabaho, ngunit naabutan niya ito habang nagpapalit ito ng damit.
Nakita niya ang katawan nito at naisip niya na babae siya at sinabi na kailangan niyang magpalit ng dorm dahil hindi siya maaaring tumira sa mga pambabae at lalaki sa iisang kwarto. Ngunit sinabi sa kanya ni Kuromaru na siya ay isang lalaki at inilabas siya upang magpaliwanag. Ibinunyag niya na kabilang siya sa isang espesyal na lahi ng mga demi-human na walang kasarian hanggang sa edad na 16 kung saan kailangan nilang pumili sa isa sa dalawang kasarian dahil hindi ito 2024 at hindi pa nases Ira ang mundo. Nang marinig ito, binunot ni Karen ang kanyang espada at sinimulang salakayin si Kuromaru habang tinatanong siya kung ano ang pipiliin niya. Iminungkahi niya na maging babae ito at mamuhay ng masaya kasama si Tuta, dahil malinaw na may nararamdaman ito para sa kanya, at makikinabang din ito sa kanya dahil maiiwasan siya nito kay Yokiheim. Pinahinto niya siya gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit ginambala siya ni Iko at sinabing hindi magandang bagay na ipilit ang kanyang mga opinyon sa iba. Ibinunyag niya na narinig niya ang lahat ng kanilang napag-usapan at nagkataong nasa lugar. Pagkatapos nito, iminumungkahi nila na makipag-date si Kuromaru kay Tuta bilang isang babae, at maranasan kung ano ang pakiramdam upang makagawa siya ng isang mabuting desisyon pagdating ng oras upang matupad ito. Hinayaan nila siyang mag-transform sa kanyang babaeng katawan, at kulayan ang kanyang buhok na blonde para makagawa ng perpektong disguise. Dahil doon, nakipagkita siya kay Tuta at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinsan ni Kuromaru, si Koro. Sinabi niya kay Tuta na wala siyang gaanong oras dito, kaya gusto niya kung maipapakita siya nito sa paligid ng bayan. Si Tuta, sa pagiging simple niya, ay sumang-ayon sa kahilingan. Pagkatapos nito, lumabas silang dalawa upang makipagkita kay Yoki, at tanungin siya kung maaari nilang hiramin ang kanyang si bike para pumunta sa kabisera. Sa kanilang paglabas, napansin din nila ang isang maliit na batang babae na may blonde na buhok na naglalaro ng buhangin, at sinabi sa kanila ni Yoki na ang kanyang pangalan ay Karina at mukhang may balak din siyang lumabas. Pagkatapos nito, namasyal sila sa kabisera at nag-enjoy sa maraming tindahan at stall at sa huli ay nagpasya silang magpahinga sa isang parke. Aksidenteng bumagsak si Carrie nang maputol ang tali ng sandal niya. Napansin niya kung paanong ang kanyang katawan at reflexes ay mas mahina kumpara sa kapag siya ay nasa kanyang katawan ng lalaki, ngunit pinaupo siya ni Tuta at inayos ang sandal gamit ang kanyang mga kamay, na talagang nagpapahiya sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tingnan ang orbital elevator sa tore. Nagbabayad sila ng humigit kumulang $35 para makapunta sa observation deck, halos 1 milya sa ibabaw ng dagat. Talagang nasa sabik si Tuta at sinabi sa kanya na pangarap niyang maabot ang tuktok ng tore na ito, kaya nagtanong si Karo sa dahilan. Iniisip ni Tuta ang multo na nagsabi sa kanya na hihintayin niya siya sa tuktok ng tore, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang numero 1 dahilan para umakyat ay dahil nangako siya sa kanyang mga kaibigan sa kanayunan, na lahat sila ay aabot sa tuktok ng tore at gumawa ng kahangahangang bagay. Nang marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Coren na dapat ay masarap magkaroon ng mga ganoong kaibigan, at sinabi ni Tuta na talagang nagpapasalamat siya para sa kanila, ngunit ang kanyang matalik na kaibigan ay si Kuromaru, na talagang nagpapablush kay Korra. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung interesado ba siya sa mga babae, at sinabi ni Tuta na oo naman. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Korra kung gaano walang katotohanan ang isang tanong at sinubukan niyang maging defensive, na sinasabi na hindi niya sinasadyang tanungin kung interesado ba ito sa kanya sa partikular or ano paman, at nagtatanong lang siya sa pangkalahatan. Sabi ni Tuta, walang dahilan para mahiya dahil cute din talaga siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang kumuha ng maiinom para sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Korra at nagpas siyang ihayag sa kanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa sandaling iyon, ang asasin na umatake kay Karen, si Kiyo, ay nagpakita sa tore at inaatake si Tuta. Ibinigay sa kanya ni Tuta ang isang walang tingin na pag-atake at tinanong siya kung sino siya. Pinupuri ni Kiyo ang kanyang mga reflexes at itinatali siya sa kanyang mga anino, na nagpapalubog sa kanyang kaharian ng anino. Sinubukan ni Coren na tulungan siya, ngunit ang isa pang 6 na armadong asasin ay tumalon at pinahirapan siya gamit ang malaking sandata. Napagtanto ni Korra kung gaano siya kaina sa katawan na ito, dahil hindi pa niya ito ginagamit para sa pagsasanay, at iniisip kung hindi niya matulungan ang kanyang kaibigan na nangangailangan ang ibig sabihin ng pagiging isang babae. Nagpasya pa rin siyang bumangon at sipain sila, ngunit agad siyang dinaig ng mga asasin at ibinagsak siya sa tore habang pinapahirapan siya.
Nagpasya si Kiyo na isama rin siya, ngunit nagpasya si Kuromaru na talikuran ang pangarap na ito at muling nag-transform sa kanyang anyo ng lalaki, na agad na inatake si Kiyo habang pinabalik siya sa paglipad. Iniligtas din niya si Tuta at humarap sa 6 na armadong asasin, ngunit sinabi niya na wala nang dahilan para maglaban pa sila, dahil may mga sasakyang pulis na papalapit sa kanila. Pagkaraan ng hapong iyon, bumalik si Tuta sa kanyang katinoan at tinanong si Kuromaru kung ano ang nangyari. Gumagawa siya ng cover story at sinabing may pag-atake ng tulisan na nagtangkang dukotin siya, kaya sumagip siya at nagawang itaboy sila habang pinapapunta si Core sa isang ligtas na lokasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Tuta na siya ay nadidismaya nang makita siyang hinayaan ng asasin na mahuli siya ng napakadali, at sinabi niya na siya ay pabaya at nagpapasalamat kay Kuromaru sa pagligtas sa kanya. Sinabi niyang malaki ang pasasalamat niya sa pagkakaroon ng kaibigan na katulad niya, dahilan para magdesisyon si Kuromaru na manatili siya bilang partner ni Tuta sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay tumalikod si Tuta at nagreklamo na dapat sinabi sa kanya ni Kuromaru ang tungkol sa kanyang magandang pinsan, dahil siya ay ganap na tipo niya, at kung siya ay magpakasal sa isang tao, ito ay magiging isang katulad niya. Nagpagulat ito kay Kuromaru, at nagpasya siyang i-hold ang desisyon. Sa kabilang banda, nakita namin si Karina na gumagawa muli ng sandcastle na may apoy dito. Habang nilapitan siya ni Iko at tinanong siya kung hindi ba ito ang pangalawang beses na ginawa niya ang ritual na ito. Tinanong siya ni Iko kung may espesyal na okasyon, at sinabi niya na magsisimula na ang espesyal na okasyon. Pagkaraan ng araw na iyon, bumalik sina Tuta at Kuromaru sa punong tanggapan at sinalubong sila Karen at Iko na nasa sabik na malaman kung ano ang nangyari. Inilayo ni Karen si Kuromaru at tinanong siya kung bakit wala siya sa kanyang damit at katawan ng babae, at sinabi niya na ito ay isang mahabang kwento. Samantala, ipinakilala ni Iko si Tuta kay Karina, ngunit sinabi niya sa kanya na hayaan siyang makipag-usap kay Tuta ng mag-isa at dalhin siya sa isang maliit na kalye sa compound. Doon, lumingon si Karina at sinabihan siya na maging magalang, dahil siya ang kanyang senior sa organisasyon, at pinaupo siya sa sahig. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tumahol para sa kanya, na sinundan ng pagsisikap na tapakan ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na hayaan siyang gawin ito habang tinatawag siyang isang walang kakayahan na tulali, ngunit nagpasya si Tuta na sapat na ito at kinuha siya sa kanyang kwelyo, tinanong siya kung ano ang kanyang problema. Sinabi ni Karina na kailangan niyang hayaan siyang tapakan siya ng 6 na beses sa lahat ng pagkakataong nabigo siya sa kanya, ngunit sinabi ni Tuta na ito ang unang pagkakataon na nagkita sila at nagtataka kung tungkol saan iyon. Sa kalaunan ay huminahon siya at nagpas siyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Kiyo mula sa mga anino at hiniwa ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang kutsilyo. Napagtanto ni Tuta kung sino siya at nagpasya na habulin siya, ngunit sinabihan siya ni Karina na hawakan ang kanyang kamay habang siya ay humihinga ng huli. Pagkatapos, pareho silang na-teleport sa nakaraan noong nilikha niya ang kanyang sandcastle. Naguguluhan si Tuta at nagtataka kung paano nila binago ang mga lokasyon, at ipinaliwanag ni Karina na binalik niya ang oras gamit ang kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, dumating sina Iko at Karen sa yate, at hiniling ni Karina na dalhin siya sa kabisera. Nagtataka si Karen kung paano bumalik si Tuta sa punong tanggapan kung kailan dapat kasama niya si Kuromaru sa oras na ito, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Iko kung alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Karina. Sa kabilang banda, nakikita natin si Karina na nagpapaliwanag ng kanyang kapangyarihan kay Tuta, habang inihayag niya na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na reset at restart na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga checkpoint gamit ang kanyang mga sandcastle. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na ibalik ang oras sa sandaling iyon sa tuwing siya ay masasawi. Bukod dyan, kaya rin niyang bawiin ang mga kaluluwa ng mga taong direktang nakahawak sa kanya sa sandali ng kasawian, at yun ang dahilan kung paano niya ito naisama sa kanya. Sinabi ni Karina na sinubukan niyang gawin ito ng 6 na beses ngunit palagi itong tumatakas upang habulin ang kanyang asasin. Tinanong siya ni Tuta kung bakit sinusubukan niyang kausapin siya, at ibinunyag niya na may mangyayari sa hinaharap sa kanya sa gitna nito. Isa pa, naisip niya na magandang ipaalam ito sa kanya ng maaga. Sa pamamagitan nito, narating nila ang kabisera, at nakipagkita si Tuta kay Kuromaru. Katulad ng dati, inilayo siya ni Karen at tinanong kung bakit wala siya sa kanyang damit, at sinubukan ni Iko na ipakilala si Karina kay Tuta.
Ngunit sinabi niya sa kanya na hayaan siyang makipag-usap kay Tuta ng mag-isa at dalhin siya sa isang eskinita. Doon, sinabi niya sa kanya na sa kanyang unang playthrough, pupunta si Karina sa tuktok ng elevator, dahil isa siya sa mga shareholder, at mayroong isang pulong na kailangan niyang dalohan. Ngunit pagdating niya sa kabisera, nakasalubong niya ito at si Kuromaru, na nagpa siya na sumama dahil masyado itong nasasabik na malaman na maaari siyang pumunta sa tuktok ng tore. Pero may dumating din na hindi inaasahan. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagpakita si Kiyo mula sa mga anino at sinubukan siyang atakihin. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ni Tuta ang kanyang espada, at ginagamit niya ito para labanan si Kiyo at ibinalik siya sa basurahan. Sinubukan ni Kiyo na lumaban, ngunit pinalipad siya ni Tuta na parang Team Rocket gamit ang 100,000 beses na timbang ng espada, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pakikipag-usap kay Karina. Ipinaliwanag ni Karina na pagdating nila sa tore, nakita nila ang isang lalaki na nagngangalang Furno doon din. Kilala siya bilang isa sa mga pinakadakilang salamangkero sa mundo at gusto siyang dukutin sa ilang kadahilanan. Mabilis silang tinalo ng lalaking ito, kasama sina Karen at Iko, at pagkatapos ay binawian din ang kanyang buhay, habang sinasabing siya ang nag-iisang nagmamay-ari kay Tuta. Ngunit salamat sa kanyang kakayahan, bumalik siya sa kanyang reset point at nagpa siya na sabihin kay Tuta ang tungkol dito. Inabot siya ng kabuuang 8 playthrough hanggang sa kasalukuyan, at iyon ang dahilan kung bakit siya galit kay Tuta noong una silang nagkita. Sinabi niya na si Furno ay dating bayani ng sangkatauhan na nakipaglaban sa digmaan para iligtas ang Mars, ngunit ngayon ay naging kontrabida na siya, at hindi niya alam kung bakit hinahabol niya ang tol-unang si Tuta. Maya-maya, nagsalita sina Karen at Iko mula sa likuran at nakisali sa usapan. Dahil doon, nagpasya silang lahat na sumakay ng tren papunta sa tore. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Karina na mayroon siyang 2 plano sa isip. Ang Plan B ay umiikot sa kanya gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang balikan ang oras upang gumawa ng isa pang diskarte, habang ang Plan A ay nakatuon sa kanilang paghuli kay Furno at dalhin siya pabalik sa kanilang punong tanggapan upang malaman kung ano ang hinahangad niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na susubukan muna nilang pigilan siya sa pagkuha kay Tuta, ngunit kung hindi nila magagawa, gagamitin nila ang kanyang mga kakayahan upang ibalik siya sa nakaraan sa isang sandcastle na matatagpuan sa ilalim ng kuweba sa ilalim ng punong tanggapan, kung saan naruroon si Vanji na naghihintay sa kanila. Sa lahat ng ito na napagpasyahan, pumunta sila sa kanilang mga lugar sa tore at naghintay para kay Furno. Habang naghihintay, tumakbo ang isang nakahod na blondie kay Tuta at naglagay ng selyo sa kanyang likod. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Yokiheim, na nagpapaliwanag na 80 taon na ang nakalilipas, nakipaglaban si Furno kasama ang kanyang lolo na si Noji upang lutesin ang isang isyu sa Mars. Sumali siya sa kanila kalaunan, at magkasama silang bumuo ng UKQ holder. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas nang pumanaw si Noji, ang personalidad at pag-uugali ni Furno ay nagbago ng husto, at siya ay naging isang kaaway at banta sa sangkatauhan. Si Tuta ang habol niya dahil sa past relationship nila ni Noji, kaya kahit anong sabihin niya, dapat tumanggi si Tuta. Nataranta si Tuta nang marinig ang lahat ng ito, at sa palagay niya ay dapat may mas maraming sagot si Furno. Ngunit pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Karina at ng iba pa ang tungkol sa pagdating ni Furno, at sinabi sa kanya na tumutok ayon sa kanilang plano. Nagpasya silang mag-shoot ng laser attack mula sa kalawakan gamit ang satellite ni Iko, ngunit pinigilan sila ni Tuta at sinabing ang kanyang mga kaibigan mula sa kanayunan ay naglalakad din sa tabi ni Furno at nagpasyang laruin ito ng call. Nakipagkita si Tuta sa kanyang mga kaibigan at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa dito, habang sinusubukan ni Iko na mag-shoot ng laser sa pag-asang maprotektahan ni Tuta ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pagkatapos ay pinutol ng isang maid ang kanyang braso at sinabing wala siyang gagawin. Nakipag-usap si Tuta sa kanyang mga kaibigan, at nalaman na lumipat din sila sa lungsod at naroon upang tingnan ang tore. Sinabi niya na dapat silang pumunta at kumuha ng makakain, ngunit pinigilan sila ni Furno sa pamamagitan ng pagpasok sa pagitan ng kanyang mga kaibigan at sinabi na masaya siya na sa wakas ay makilala siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang dating kaibigan ng kanyang lolo, at kinukuha ang kanyang mga kaibigan bilang bihag sa pamamagitan ng pagbubunyag na nagawa na niya ang background check sa lahat ng kanyang kilala.
Idinagdag pa niya na dapat sumama sa kanya si Tuta kung gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanyang nakaraan, at maging isang mahusay na tao tulad ng kanyang lolo, dahil sasayangin niya ang kanyang talento sa pananatili sa isang babaeng tulad ni Yokiheim. Tinanong siya ni Tuta kung bakit napaka-bitter niya tungkol sa kanya, at sinabi niya na siya ay isang tusong babae na nagmamanipula at nanlilinlang sa iba upang gawin nila ang kanyang utos. Nang marinig ang lahat ng ito, mabilis na inilabas ni Tuta ang kanyang Kobo Sword at sinabihan si Furno na hindi siya sasama sa kanya dahil kainahinala siya sa kanyang personalidad sa mukha, pananamit, ugali, kanyang lola, kanyang aso, at ang kanyang panlasa sa anime ay hindi lang tugma sa sarili niya. Si Furno ay tumingin sa kanya na may pagkadismaya, at sinabi na ang kanyang lolo ay hinding-hindi kikilos sa ganoong sitwasyon ng hindi pinag-iisipan, at tinanong siya kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sinabi ni Tuta na mayroon siyang trump card at nagsimulang sumigaw na may tulisan sa gusali at dapat lumikas ang lahat. Gamit ang kaguluhan na ito, sinubukan ni Karen na atakihin si Furno mula sa likod, ngunit tumalikod siya para hilahin siya sa isang special magic. Naiwasan niya ito salamat sa impormasyon ni Karina at sinipa ang mga kaibigan ni Tuta patungo sa kanya. Pagkatapos nito, tumalon si Tuta pasulong na may 2,000 beses na weight/attack, at inatake din siya ni Karen mula sa likod, ngunit hinaranggan silang dalawa ni Furno gamit ang isang mahiwagang hadlang. Nalampasan ito ni Tuta gamit ang isang 500 toneladang pag-atake, at habang pinamamahalaan ni Iko na ilunsad ang space laser sa kanya, hinaranggan ni Furno ang laser gamit ang isang mas malakas na hadlang, habang si Kuromaru ay sumusubok na sumugod patungo sa kanila upang dalhin si Karina kay Furno. Biglang dumating ang isang monghe, ngunit tinupad ni Kuromaru ang kanyang misyon sa pamamagitan ng paghagis kay Karina kay Furno na parang koala bear, at nagsimulang makipaglaban sa monghe mismo. Sa pamamagitan nito, matagumpay ang kanilang plano, ngunit sa halip na mag-rewind ang oras, si Karina ay naging isang estatwa, at sinabi ni Furno na ang kanyang pag-aatubili na lingunin ang kanyang kaibigan ay naging mahina sa kanya, at nauwi sa pagiging isang bato mula sa kanyang spell. Hinawakan ni Karen si Karina at tumalikod, at nagsimulang tulungan si Kuromaru sa kanyang pakikipaglaban sa monghe. Ang 6 na armadong assassin sa lalong madaling panahon ay sumama sa kanila sa labanan at dinala si Kuromaru palayo, habang si Iko ay nagsimulang labanan ang katulong ng mag-isa. Nagpasya si Tuta na magkaroon ng one-on-one na labanan laban kay Furno upang makakuha ng ilang mga sagot mula sa kanya. Gumagamit siya ng flash step para makakuha ng sorpresang hit, ngunit pinalihis lang siya ni Furno at pinabalik siyang lumipad. Pagkatapos ay nag-zoom siya sa harap niya. Tinanong siya ni Furno kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang espada at nagpaulan ng isang grupo ng mga punyal patungo sa kanya. Pinalihis ni Tuta silang lahat at nawala ang kanyang kamisete sa proseso. Pagkatapos ay gumanti siya gamit ang ilang swordplay gamit ang iba't ibang mga setting, at nagawang sugatan din ang pisngi ni Furno. Ngumiti si Furno at itinulak siya pabalik gamit ang ilang earth magic, at habang umiiwas, nakatanggap si Tuta ng tawag mula kay Karen, na nagsabi sa kanya na may countdown timer sa kamay ni Karina sa loob ng 1 minuto at 5 segundo. Ngumiti si Tuta at sinabihan siyang maniwala sa kanya, at sinimulang itigil ang kanyang pakikipaglaban kay Furno gamit ang ilang masamang biro at panunuya. Sa kalaunan ay nagpasya si Furno na sapat na ito at hinawakan siya sa kanyang ulo, ngunit ginamit ni Tuta ang pagkakataong ito para pareho silang bumagsak sa lupa gamit ang bigat ng Kobo Sword, sa tamang panahon para tumunog ang timer. Sa sandaling mangyari ito, isang petrification curing spell ang ginawa, at si Karina ay bumalik sa kanyang orihinal na sarili, at ginamit nila ang sandaling ito para makuha si Furno gamit ang kanyang spell, kasama silang lahat na sumama sa kanya sa Time Rewound World. Doon, sa kuweba, hinarap niya si Yokiheim, na pinagtatawanan siya dahil sa pagkahuli sa mga tricks ng mga kabataang ito. Pareho silang halos magsimulang mag-away, ngunit sinabi ni Yokiheim sa kanya na tanggapin ang pagkatalo sa halip na kumilos bilang isang masakit na talunan. Sumang-ayon si Furno at sinabing hahayaan niya silang lahat na magtanong ng isang tanong na sasagutin niya dahil alam niya ang lahat. Bago siya umalis doon, ginamit ni Yokiheim ang pagkakataong ito para tanungin siya kung totoo ang One Piece, at sinabi niyang tapusin niya na lang ang serye. Sinundan ito ni Iko ng isang mahalagang tanong, at tinanong siya kung ano ang pinaplano niyang gawin kay Tuta. Sinabi ng tadhana na kailangan niya siya upang iligtas ang kanyang lolo na si Neji, na inihayag na siya ay talagang buhay, taliwas sa sinabi sa kanya ni Yokiheim.
Sinundan ni Karen ang isang pangtanong na nagtatanong sa kanya kung sino ang mas mahal ni Naji, siya or si Yokiheim, kung saan natahimik si Furno at pasimpleng nakatingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinubukan niyang sumagot sa pamamagitan ng pagsasabing teknikal na mahal ni Yokiheim ang ama ni Naji na si Neji, ngunit nagpa siya na huwag nang magsalita pa, kung hindi, mapapako at ma-free-freeze siya ng vampirang nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Kuromaru kung kailangan niya kaagad si Tuta upang mailigtas ang kanyang lolo, at sinabi ni Furno na ito ay talagang isang magandang tanong at maaari silang maghintay ng isa pang 20 taon bago ito maging isang mahalagang bagay. Pagkatapos nito, humarap si Tuta at nagtanong sa kanya kung siya ang pumaslang sa kanyang mga magulang, na sinagot ni Furno na siya iyon, at ito ay nagpagalit kay Tuta upang ilabas ang kanyang maitim na gauntlet. Sinabi niya na kailangan niyang gawin ang kanyang paghihiganti mula sa kanya, ngunit pagkatapos ay ang selyo sa kanyang likod ay biglang nagsimulang kuminang at nagpatawag ng isang hologram na bilog kung saan lumabas ang may pulang buhok na multo. Ito pala ay ang kanyang lolo na si Naji, at sinabihan niya itong huwag maniwala sa sinabi ni Furno tungkol sa kanyang mga magulang. Tumalikod din siya para batiin sina Furno at Vanji at kinumpirma na hindi ito isang pre-record na mensahe. Sinabi niya kay Tuta na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya sa tuktok ng tore. Kasabay nito, telepatikong sinabi ni Yokiheim kay Kuromaru na hanapin at sirain ang selyo na nakay Tuta upang guluhin ang mensaheng ito. Sinunod ni Kuromaru ang kanyang utos at sinira ang selyo bago makapagsalita pa si Naji, na naging dahilan upang makaramdam si Tuta ng pagkabalisa. Nagpa siya sina Yokiheim at Furno na huminto rin sa pakikipaglaban, at sumigaw si Tuta, na nagsasabing gusto niyang malaman kung ano ang katotohanan. Pagkatapos nito, umalis si Furno sa kuweba, at sinimula ni Tuta na sundan si Yokiheim upang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang lolo, at kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkasawi. Nakaramdam ng stress si Yokiheim at nagpas siyang magkulong sa kanyang opisina at sinabi sa kanya na abala siya, at bumalik si Tuta sa kanyang mga tungkulin habang nalulungkot. Sa sandaling iyon, nakita namin ang isang matandang babae na dumating sa punong tanggapan kasama ang kanyang apo at ang kanyang kaibigan na si Chachamaru. Hiniling niya na makipagkita kay Yokiheim, at nakita namin ang kanyang apo na nahuhumaling kay Tuta dahil apo siya ng lalaking dumurog sa puso ng kanyang lola. Sinabi niya na si Tota ay nagtataglay ng mga alpha male genes ng pamilya Tate, at siya ay isang lalaki na dapat tuksin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya bilang si Misher, at sinubukan ang lakas ni Tuta sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ngunit inihagis lang siya nito at pagkatapos ay iniligtas siya, na nanalo sa kanyang puso sa proseso gamit ang kanyang superior genes. Sa natitirang bahagi ng araw, nakikita namin ang lahat ng mga babae na nakapaligid sa kanya, kabilang sina Yoki, Karen, Karina, Kuromaru, at Misher, na sinusubukan ang kanilang makakaya upang makuha ang kanyang puso, ngunit sa huli, si Tuta ay nagmamalasakit lamang sa pakikipag-usap kay Yokiheim at hinarap siya sa gabi kapag siya ay nasa kanyang orihinal na anyo. Tinanong niya ito kung mahal niya ang kanyang lolo, at sinabi ni Yokiheim na mahal niya ito, ngunit ang lalaking nagpakita sa harap nila ay hindi ang totoong Naji. Pagkatapos ay isiniwalat niya na 20 taon na ang nakalilipas, natalo ni Naji ang isang masamang wizard na kilala bilang Mage of the Beginning, si Lalder. Habang siya ay hindi immortal, siya ay isang walang kasawiang mangkukulam na pumapalit sa sinumang makatalo sa kanya, at iyon ay kung paano niya kinuha si Naji pagkatapos niyang talunin siya. Sinabi niya na ang pag-aari ay hindi pa nakumpleto, ngunit ito ay isang bagay ng oras. Ilang taon na siyang pinipigilan ni Naji, ngunit ngayon ay nasa limitasyon na niya. Parehong siya at si Furno ay nagsisikap na humanap ng mga paraan para iligtas siya, ngunit magkaiba ang kanilang mga pamamaraan at ideolohiya, at iyon ang dahilan kung bakit iniwan ni Furno ang UQ holder at gumawa ng sarili niyang grupo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Tuta tungkol sa katotohanan na sasabihin sa kanya ng kanyang lolo, at ibinunyag niya na 2 taon na ang nakalilipas, na ulila siya, at ito ay sanhi ni Furno. Habang totoo ang bahaging iyon, hindi ang kanyang mga magulang ang nasawi noong araw na iyon. Nang marinig ito, tinanong siya ni Tuta kung ang ibig sabihin nito ay buhay ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Yokiheim na hindi iyon at hindi siya ipinanganak tulad ng ibang mga tao, ngunit nilikha gamit ang genetic na impormasyon ng kanyang lolo na si Naji, ibig sabihin siya ay talagang isang clone. Matapos marinig ang lahat ng ito, si Tuta ay naging talagang malungkot at parang nalulumbay.
Pakiramdam niya ay pinagsinungalingan siya sa buong buhay niya, at bagamat nakakatuwang malaman na hindi nawala ang kanyang mga alaala, mas nakakapanghinayang malaman na hindi pa niya ito nakuha sa simula. Nang makita ito, nagpa siya si Misher na pasayahin siya at dalhin siya sa kabisera, kung saan ang mga promotional match ay ginaganap sa anyo ng isang festival para sa Maora Martial Arts Tournament, kung saan ang malalakas na martial artist mula sa buong mundo ay pumupunta upang ipaglaban ang nangungunang pwesto. Ang mga preliminaries ay gaganapin sa Great Maora Academy, at ang finals ay sinasabing gaganapin sa tuktok ng tore. Nasasabik si Tuta para dito, at sinubukan nilang makapasok sa torneo, ngunit sa lahat ng mga entry slot na naibenta at napuno bago ang preliminaries, hindi sila makakasali sa taong ito. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang mataas na lugar upang makita ang magandang tanawin ng lungsod at nakipagpulong sa lola ni Misher, na ipinahayag na dating estudyante ni Noji at kaklase ni Yokiheim, si Ayaka. Ipinakilala din niya sila kina Chochamaro at Mana, na ngayon ay direktor ng Maora Academy at ang host ng tournament. Pagkatapos nito, lahat sila ay pumunta upang bisitahin ang kanilang dating silid-aralan at pag-usapan ang tungkol kay Noji, at nagkataon, ang isang pares ng mga kalahok ay nasugatan, at si Tuta ang pumupuno sa kanila at sa halip ay lumaban. Salamat sa awtoridad ni Mana sa paligsahan, ang una niyang kalaban ay ang nakahod na blondie mula kanina, na nagpapakita ng sarili bilang isang tagasunod ng salamangkero ng simula na pinangalan ng Cater. Sinabi niya na siya ay kapatid na babae ni Tuta, at tinawag siyang isang nabigong eksperimento habang pinuputol siya gamit ang isang malakas na pag-atake. Hinoon ni Tuta ang kanyang magaribyo, ngunit muli siyang inilagay ni Cater sa kanyang lugar gamit ang malalakas na spell at replica sword na nagpapalihis sa lahat ng mahika. Nagsimulang magwala si Tuta, ngunit salamat sa ilang panghihikayat mula sa kanyang mga kaibigan mula sa karamihan, bumalik siya sa kanyang katinoan at nagpa siya na bumalik tulad ng pangunahing karakter na siya. Ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Cater na tumahimik dahil turn pa niya, at nakita namin si Noji na dumating sa arena sa mabilis na paraan. Tinatanggal din niya ang lahat ng mahika na nagpapahina kay Tuta, at hinahayaan siyang lumapit sa kanya para tanungin siya kung bakit hindi niya sinubukang dukutin siya noong siya ay nasa nayon. Sinabi ni Noji na siya ay higit na protektado ng kanyang master, si Yokiheim, at pagkatapos ay nakita namin siyang umaatake sa arena gamit ang isang grupo ng mga sibat ng yelo habang siya ay lumilipad pababa at nakatayo sa harap ni Tuta. Sinabi ni Noji na siya ay kasing lakas ng dati, ngunit sinabihan siya ni Yokiheim na huminto sa pagsasalita tulad niya dahil alam niya na ito ang talagang salamangkero na kalaban na nagsasalita. Sinabi ng salamangkero na nangangahulugan ito na kailangan nilang maglaban ng todo, at igapos si Yokiheim gamit ang dalawa sa kanyang mga subordinate at ang kanilang mga dating kaklase na nagngangalang Nadoka at Yu. Ang isa pang mandirigma na nagngangalang Jack ay sumali rin sa kanila sa kanyang napakalaking espada na nakatutok kay Tuta, ngunit sina Karen at Kuromaro ay hamarang sa pag-atake at sumama rin sa larangan ng digmaan, kasama si Karina. Sinabi ni Yokiheim kay Tuta na hindi niya alam kung bakit kasama ni Nayo, Nadoka, at Jack ang kalaban, ngunit hindi niya gustong makipaglaban sa mga ganoong kalakas na kalaban kung mayroon siyang pagpipilian bukod doon. Si Noji ay isang mahusay na salamangkero na may napakalawak na mahiwagang kapangyarihan din. Sa sandaling iyon, bumahing si Noji at nauwi sa pagkaalis ng lahat ng suot sa arena gamit ang kanyang kakaibang mahiwagang kapangyarihan. Sinabi ni Yokiheim na ito ay katibayan ng kung gaano siya kalakas, dahil dinosormahan niya ang lahat ng tao doon sa pamamagitan lamang ng pagbahing. Sinubukan ni Karina na bumili ng ilang oras upang makabuo sila ng isang plano, sa pamamagitan ng pagmumungkahi na si Noji ay dapat makipag-usap at kumbensihin si Tuta mismo. Ngunit inihayag ni Nadoka ang tunay na intensyon ni Karina gamit ang kanyang artifact, na nagpapakita ng mga iniisip at alaala ng kanyang target sa anyo ng mga salita at larawan sa kanyang libro, habang inilalahad ni Yu ang lahat tungkol kay Tuta bilang isang pang-eksperimentong clone na nilikha sa isang lihim na lab gamit si Noji at ang kanyang estudyanteng gamit ang genes ni Asuna. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakarinig ng kakaibang boses, at hinihila silang lahat sa isang kakaibang mundo. Nakilala ni Tuta ang isang lalaki na nagngangalang Albiro, na siya ring lumikha sa Kobo Sword. Ipinakita niya sa kanya ang nakaraan ni Yokiheim, at kung paano niya nakilala ang kanyang lolo sa tuhod na si Noji at nahulog sa kanya sa unang tingin. Ngunit, sa kasamaang palad para sa kanya, hindi binalikan ni Noji ang kanyang damdamin at nauwi sa pag-aasawa sa iba at nagkaroon ng isang anak na nagngangalang Negi.
Dahil siya ay sapat na alpha male, minahal niya si Negi nang pumasok ito sa kanyang akademya bilang guro at kalaunan bilang estudyante niya ng mahika. Gayunpaman, hindi rin ibinalik ni Negi ang kanyang nararamdaman, ngunit kailangan pa rin niyang magsaya sa kanya. Sinabi ni Tuta na masaya siya na nakita niyang ngumiti si Yokiheim sa kanyang mga alaala, at nagpapasalamat kay Albiro sa pagpapakita sa kanya ng lahat ng ito, ngunit sinabi niya na hindi niya ito alaala, at nakikita namin ang salamangkero ng simula na nagpakita sa harap nila. Habang ginagapos niya si Yokiheim sa kanyang spell, pinaghiwa-hiwalay niya ito, at itinusok din ni Albiro ang isang bungkos ng mga spike kay Tuta hanggang sa matamba siya at nagsimulang gumapang patungo sa kalahating katawan ni Yokiheim. Pagkatapos makuha siya sa kanyang mga kamay, sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang magduse pa, at siya ang magiging kasama niya sa buhay na walang hanggan. Ito ay nagpapasaya sa kanya, at siya ay bumalik sa kanyang katinuan. Pagkatapos ay tumalon si Tuta pabalik upang iwasan ang isang malaking pag-atake mula kay Lalda, at sinabi sa kanya ni Yokiheim na ito ay isang imaginary na mundo na nilikha ng salamangkero kung saan magagawa niya ang anumang bagay. Sinabi niya na baka magkaroon pa sila ng pagkakataon na palayain ang kanyang lolo kung masisira nila ang kanyang isip dito at sisimulan siyang salakayin, ngunit ang salamangkero ay nagbagong anyo bilang Naji at kinis si Yokiheim bago sinuntok ang kanyang likod at binato si Tuta ng kidlat. Ang buong pakikipag-ugnayan ay nagpadugo kay Yokiheim mula sa kanyang ilong, at sinabi ni Tuta sa kanya na siya ay isang masamang babae na minahal ang kanyang paring lolo sa tuhod at pagkatapos ay ang kanyang lolo rin. Nangangatuwiran si Yokiheim na sa loob ng 700 taon, umibig lamang siya sa 3 lalaki habang tinutukoy din siya, ngunit nalilito si Tuta, at sinuntok siya ni Yokiheim sa mukha dahil sa pagpapahiya sa kanya. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang pakikipag-away sa kanya, ngunit hindi nila nito nataman kahit saan. Sa kalaunan, naging biktima si Tuta ng kanyang mind control skill na hinihila siya pababa sa isang pool ng kawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay lumabas si Asene nang wala sa oras at nabasag ang imaginary na mundo gamit ang kanyang mahika, nagpapalihis ng mga spell. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang isa pang kalahati ni Tuta, ginagawa siyang kanyang lola. Nakipagkita rin siya kay Yokiheim, na nagtanong sa kanya kung paano siya naririto, at ipinaliwanag ni Asene na ang kanyang tunay na katawan ay natutulog pa rin sa inverse Mars. Ngunit salamat sa panggugulo ni Lalde sa mga alaala ni Tuta, kailangan niyang lumabas dito ng ilang oras dahil ang ilan sa kanyang enerhiya ay nananatili rin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tuta na 0.76 seconds na lang ang lumipas mula nang sila ay pumasok sa mundong ito sa katotohanan, at tutulungan niya silang makaalis dito. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa mga paraan upang talunin ang salamangkero at sinira ang selyo, na ginagawa silang lahat agad na tumakbo pasulong at pumwesto laban sa mga kaalyado ng salamangkero. Humarap si Yokiheim kay Kater, sina Karina at Karen ay lumaban kay Jack, humarap naman si Kuromaru kay Yo at Nadoka, habang si Tuta ay dumiretso patungo kay Naji gamit ang kanyang espada at maitim na gauntlets at sinabing ililigtas niya siya. Habang pinipigilan siya ni Tuta, sumali rin si Furno sa laban, at kasama si Yokiheim, pinamamahalaan nilang ihiwalay ang kaluluwa ni Naji mula sa salamangkero ng simula ng kaunti. Ginagamit ni Naji ang oras na ito para kausapin silang lahat, ngunit hinayaan siya ni Tuta na gumugol ng mga ilang segundong ito kasama si Yokiheim, at lahat sila ay bumalik sa kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, si Yokiheim at Furno ay Friday knees at nagpetrify kay Naji, ngunit sinira niya ang selyo gamit ang kanyang mag-RBL. Pagkatapos ay inatake niya silang dalawa at tumungo kay Tuta, ngunit ginaisang din ni Tuta ang kanyang perpektong mag-RBL dahil nagplano siya ng sandata at nasangkot sa isang mapanganib na labanan laban sa kanyang lolo. Pareho silang naglaban sa mas mababang antas ng tore at nagdudulot ng maraming pagkasira. Natural, nagpapatalo muna ang bida na si Tuta, bilang ang mas mahina sa dalawa sa puntong ito ng oras. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang matalo laban sa mga kasama ni Lalde, ngunit sa isang punto, si Tuta ay namamahala upang makakuha ng kalamangan bilang binigyan niya siya ng ilang kahulugan sa kanyang lolo gamit ang kapangyarihan ng Tok no Jutsu. Ngunit pagkatapos ay inatake siya ni Jack at siya ay nahulog sa arena. Pagkatapos ay nagpa siya si Naji na tapusin siya gamit ang isang malakas na spell, ngunit si Karina ay napunta sa harap niya na may banta ng pagbabalik ng oras. Itinigil ni Naji ang pag-atake, ngunit nahuli siya ni Kater at sinimulan siyang pahirapan sa harap mismo ni Tuta.
Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na galit, ngunit pinatahimik siya ni Karina at sinabi sa kanya na nagawa nilang pigilan siya ng sapat para gumana ang plano na tunay na Naji. Sa sandaling iyon, isang seal spell ang bumukas sa ilalim ni Tuta, at lahat ng kanyang mga estudyante ay lumabas mula rito mula sa kanilang mga alaala na nakatatak kay Naji, at lahat ng genetic na impormasyon na ginamit upang lumikha kay Tuta. Lahat sila ay bumati kay Naji at nagsimulang labanan siya gamit ang lahat ng mga diskarte na itinuro niya sa kanila. Ngunit tulad ng inaasahan, si Naji ay masyadong malakas para sa kanilang lahat. Tinatangay pa niya ang kanilang mga damit, ngunit ang makita ang lahat ng ito ay nagpapagaan sa kanyang isip at tinutulungan siyang labanan ang pagsasanib ng mage ng simula. Sa dulo, dumating si Asuna sa arena at niyakap siya at sinabi sa mage ng simula na sasama siya sa kanila at palayain siya. Nagpa siya si Naji na sumang-ayon sa panukalang ito, at umalis kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan at sinabi kay Tuta na hihintayin niya siya sa tuktok ng tore. Samantala, nakikita namin ang isang nakaistilong babae na nanunood sa kanila mula sa malayo. Sa maliit na tagumpay na ito, lahat sila ay bumalik sa kanilang base, at nakita namin ang mga babae na nag-aalala tungkol sa kung sino ang pipiliin ni Tuta sa kanila. Sa kabilang banda, pumasok si Tuta sa opisina ni Yokiheim at sinabing mahal niya siya at sasama sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang pag-amin nito at sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga babae ay nagpakita sa likod niya at itinapon siya sa labas ng opisina, at sinundan siya upang parusahan siya sa paglalaro sa kanilang mga puso, habang si Yokiheim ay tinatawag siyang walang isip at sinabi na siya ay 500 taon ng huli.